Ako si Charla Reyes. Hanggang ngayon, tuwing naalala ko ang nangyari noon, parang may kumukurot sa aking dibdib, hindi sa puso lamang, kundi malalim pa, sa lugar na mahirap ipaliwanag ng salita. Sapagkat iyon ang araw na naunawaan ko. May mga taong kayang tanggapin ang iyong pera ng maraming taon, ituring ang iyong sakripisyo bilang isang bagay na natural, at pagkatapos, dahil lang lumagi kang isang linggo dahil sa sakit, liliparin na ang kanilang pagmamahal at tatawaging ganid ka sa iyong sariling tahanan. Matagal na akong nagtatrabaho, mahigit 10 taon na. Mula nang ipakasal sa pamilya ng aking asawa, halos hindi ko pinahintulutan ang aking sarili na magpabaya sa trabaho. May mga gabing nilalagnat pa rin akong nakaupo sa laptop hanggang hating gabi. May mga araw na mula pa lang sa klinika, nagmamadali na akong bumalik sa opisina para pirmahan ang mga dokumento. Hindi ito dahil sa ambisyon o pagnanasa sa katanyagan, kundi dahil alam ko ang katotohanan. Kung luluwag-luwag lang akong kahit kaunti, ang lahat ng nasa likod ko ay magsisimulang gumuho. Hindi lang ang aking sarili ang inaalagaan ko, tinatawid ko rin ang buong pamilya, ang aking asawa gamit ang pera na pinahirapan ko. Sa loob ng halos 2 taon, bawat buwan ay nagpapadala ako ng 50,000 piso sa kanilang bahay sa Maynila. Walang naktutulak sa akin, walang naksulat na promissory note, walang nakpumilit sa akin na hayak. Pero kahit ganoon, tuwing ika-5 buwan, ang teleponong aking biyenang si Aling Nena ay laging bumubuhay maaga. Minsan ay nagtatanong siyang paligoy-ligoy, "Anak, sobrang abala mo ba ngayon kaya nakalimutan mo?" Minsan naman, tatawag ang aking hipag na si Shena, "Ate, nakakailangan si mama ng perang pambayad ng ilang bagay." At si aking asawang si Edgar, isang salita lamang, banayad na parang walang ibig sabihin, "Mag-transfer ka na lang ng maaga para hindi na kailangan pang paalala ni mama." Unti-unti, ang pagbibigay kong pera ay hindi na parang pagtulong. Naging isang walang hanggang obligasyon. Kung nakapagpadala ako, walang nagsabingan anuman, iyon ay inaasahan. Kung nahuli ako ng 1 o 2 araw, lahat ng mukha sa bahay ay biglang nagdidilim. May mga buwang napakahirap ko, at pagkatapos ng matagalang pulong, agad kong binubuksan ang aking Gcash para mag-transfer at umupo sa kotse na nag-iisa, humihinga ng malalim, tahimik na punong pagod. Pero noon ay pinapakalma ko pa rin ang aking sarili. Isang pamilya naman tayo, kaya kung mayroon ako, dapat ibahagi. Basta maayos ang lahat, okay na. Hanggang sa dumating ang linggong iyon, ang linggong nagbaksak ng lahat. Hindi katulad ng dati kong pagubo at lagnat na gumagaan pagkatapos ng ilang araw. Ito ay tunay na pagkapaksawa, naubos na ang lahat ng lakas ko matapos ang sunod-sunod na gabi ngang walang tulog. Patuloy na mataas ang lagnat ko, nanghihina ang buong katawan ko, at sinabi ng doktor, kailangan kong magpahinga ng kahit 1 linggo, kung hindi ay maaring mahimatay ako mismo sa opisina. Nakahiga ako sa kama, umiikot ang ulo ko, masakit ang katawan ko sa buong lawak nito. Sa 7 araw na iyon, totoo ito, wala na akong sapat na lakas para hawakan ang aking telepono ng maayos, lalo na para alalahanin kung dumating na ba ang araw ng transfer. Nang bahagyang gumaling na ako, lumagay na ng kaunti, pero nangangatok pa rin ang buong katawan. Bumaba ako para uminom ng tubig. Inisip ko na siyempre, pagkatapos ng 1 linggo ko sa higaan, may magtatanong sa akin ng isang marangal na katanungan, kahit isa lang, kahit okay ka na ba, o kumusta na ang pakiramdam mo. Ngunit hindi. Habang papalapit na ako sa sala, marinig ko ang tinik ni Aling Nena, malivaling na, matulis, tulad ng kutsilyo. Nakaupo siya sa sofa, nagpipili ng gulay, at bumulalas ng may paguyam. 1 linggo lang siyang nakasakit, nagpatumba na parang patay na bumalik sa buhay. Baka dahil sanay siyang makiswong sa iba kaya ganyan siya kababang resistensya. Natumbok ako sa lugar, naniniwala sa aking mantainga. Bago pa man ako makabawi, nagpatawa na si Shena, yung klase ng tawang may kasamang panghahangal. Wala na ring pera para gumastos. No mama, siguradong wala na siyang may bigay ngayong buwan. Mapapawa na lang tayo sa kanya. Lumingon ako sa aking asawang si Edgar. Nakaupo siya roon,
hawak ang telepono, walang ekspresyon ang mukha, hindi niya pinagalitan ang kanyang ina, hindi niya pinagsabihan ang kanyang kapatid, hindi siya nagsalita ng kahit isang salitang nagtatanggol sa akin. Ang pinakamalamig na bagay bahagya siyang yumukod. Isang napakagaan na galaw, ngunit sapat para maunawaan ko, nasa isip niya rin iyon. Isang linggo akong nakasakit, hindi nakapasok sa trabaho, hindi nakapagpadala ng pera at sa mga mata ang buong pamilyang ito, mula sa mabuting manugang, biglang naging ganit na ako. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang lamig mula ulo hanggang paa, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa kahihiyan. Isang kahihiyang nagiwan ng kapaitan sa aking lalamunan, tulad ng isang kamay na kumukurot ng puso ko. Gaano karaming gabi ang naidaan ko sa paglipat ng pera ng tahimik, gaano karaming pangiinis ang pinalampas ko, gaano karaming gabi ang ginugol kong gising hanggang 2:00 ng hating gabi para makapagpadala ng halaga sa susunod na umaga. At lahat ng iyon ay natanggalan ng halaga ng isang linggong pagkaratay ko dahil sa pagod. Pumasok ako sa sala, nang marinig ang tunog na aking sinalas sa sahig, sabay-sabay silang tumingin. Si Aling Nena ay bahagyang nataranta ngunit mabilis siyang nag-recover at nagbihis ng walang bahala. Si Sheena ay ngumisi. Si Edgar ay nanatiling matigas tulad ng kahoy. Tiningnan ko sila isa-isa at nagtanong ng mahinahon, kaya ko ring mapansin ang kakaibang katahimikan ng aking sariling tinik. Sino ang tinutukoy ninyong ganit? Sandali lamang na katahimikan, isang segundo. Saka naghalakhak si Sheena at kasunod niya si Aling Nena. Ang klase ng tawang iyon parang nagsabi ako ngang isang bagay na napakakaawa, napakanakakatawa. Umatras si Aling Nena sa upuan, ngumiwi at nagsabi, "Bakit tumatama ba sa iyo? Isang linggo kang hindi kumita at ganyan na, paano pa kaya kung titigil ka talaga?" Lumingon ako kay Edgar. Binibigyan ko siyang huling pagkakataon. Kailangan ko lang isang salita mula sa kanya na ngaabuso ang mama, kahit isa lang, kahit napakaikli, ngunit hindi. Umiwas si Edgar ng tingin at nagwika ng walang pagkukusa, "Tama naman si mama, dapat tingnan mo rin ang sarili mo." Nang marinig ko iyon, biglang namatay ang lahat sa loob ko. Wala ng galit, wala ng gusto pang umiyak, wala ng gusto pang makipagtalo. Naramdaman ko lang ang kahangalan-kahangalan para sa aking sarili. Dahan-dahan kong kinuha ang aking telepono sa harap nila, binuksan ang GCash at binuwag ang automatic transfer na paulit-ulit ko nang ginagawa sa loob ng maraming buwan. Hindi nanginig ang aking kamay, hindi nagbago ang ekspresyon ng aking mukha. Nang matapos, itinapat ko ang aking tingin sa tatlong mukha na nagsisimulang magbago sa harap ko at ngumiti. Mula ngayon, sinabi ko, dahan-dahan, bawat salita ay parang bato na bumabagsak sa semento. Kayo na ang mag-isip ng sarili ninyong pagkain. Natulog ang buong silid. Si Aling Nena ay napalaki ang mata, napatigil ang kamay na hawak ang gulay. Si Sheena ay nakabuka ang bibig. Si Edgar naman puti ang mukha, kitang-kita. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, ang kanilang mga mata ay wala ng pagamak. Nandun ang takot. Ngunit kahit ganun matagal na. Dahil hindi nila alam na ang desisyon ko noon ay simula pa lamang ng mga araw na dapat nilang harapin. Madalas sabihin ng mga tao, kung gusto mong malaman ang tunay na katayuan ng isang relasyon, huwag tingnan ito sa oras ng katahimikan, tingnan sa oras na ang benepisyo ay alisin. At nang binuwag ko ang transfer na iyon, naunawaan ko sa wakas, matagal nang lumayo ang aking kasal mula sa tamang landas. Kung babalik tayo sa simula, maraming tao ang hindi maniniwala na nagsimula ang lahat sa isang simpleng kabaitan. Nakilala ko si Edgar sa isang business trip kasama ang mga partner ng aming kumpanya. Noon, siya ay isang lalaking mapayapa, mahinahon ang pananalita, hindi kailanman nagpapakitang sobrang arogansya o yabang, ngunit nagbibigay siyang isang pakiramdam ng kaligtasan sa sinumang makalapit sa kanya. Ikwento niya sa akin, ang kanilang pamilya ay hindi masagana, namatay ang kanyang ama ng maaga, ang kanyang ina ay nagbebenta ng maliit na pagkain sa palengke doon sa Cavite, ang kanyang kapatid na baba ay di nakapagtapos na pag-aral.
Ang kanyang trabaho ay hindi pa nagsisimula talakang humubog. Nang marinig ko ito, naawa ako hindi bilang pagmamahal sa sarili, kundi ang tunay na pagmamahal sa isang lalaking mula sa pagkabata ay kinailangan ng maging haligi ng pamilya. Noon, napakaganda ng takbo ng aking trabaho. Ang aking kita ay mas malaki kaysa kay Edgar, mas matatag ang aking posisyon kaya, totoo namang hindi ko kailanman inisip ang pag-asa sa aking asawa para mabuhay. Ang hinahanap ko ay isang taong mapagkakatiwalaan, marunong at mapagaruga, at si Edgar, noon, ay eksaktong ganon ang pagpapakita. Inaruga niya ako sa bawat detalye, lagi siyang nagbibigay, maingat sa pagsasalita kapag kami ay magkasama. Habang tumatagal, lumalaki ang pagiging malambot ng aking puso. Ang isang lalaking lumaki ng mahirap, kung mahal ka niya, mas malaki ang pagpapahalaga niya sa pamilya, pag-isip ko. Noong dinalhin ko si Edgar sa aming bahay para ipakilala sa aking mga magulang doon sa Batangas, may pag-aalala ang tatay at nanay ko hindi dahil sa panlalait, kundi dahil makikitang sinuman na ang bigat sa kabilang panig ay nakalulan sa balikat ng kaysa-isang anak na lalaki, ngunit sinabi ko pa rin, hindi naman natin mapipili ang pinangalingan natin, nanay, tatay, basta maayos ang pamumuhay ni Edgar, okay na. Basta magkasundo kami, malalampasan namin ang lahat. Ngayon, habang inaalala ko ito, naisip ko noon ako ay nagmahal at nagkamali na napakatindingang paniniwala sa tinatawag na pagiging magkasundo. Pagkatapos ng kasal, bumalik na akong manugang na may isang napakasimpleng pag-iisip. Mahirap ang pamilya ni Edgar. Kung may kaunti akong ibigbigay, bakit hindi ko ibahagi? Sa unang ilang buwan, kusanglop akong nagbibigay ng pera para sa gastusin ng bahay kay Aling Nena, walang humiling ng lantaran. Tuwing ibinibigay ko ang pera, tinatanggi pa niya at nagdudulot itong na salitang nakakaali. Huwag na, anak, iingat mo para sa iyong asawa marami pa kayong magastusin. Ngunit tinatanggap pa rin niya, at ako ay masaya, nag-iisip na ito ay nagpapakita ng aking pagmamahal sa bagong pamilya, pero ang pakiramdam ng pagbibigay na parang iniambag ko sa pagtatayong ng pamilya ay siyang nagpigil sa akin na mag-isip ng mabuti. Kung gabi na pagdating ko sa bahay, bumibili pa rin ako ng pagkain, gamot para kay Aling Nena, damit para kay Siena. Sa mga buwang may sobra, nagbibigay pa ako ng mas malaki. Minsan ay nagpahiwatig si Edgar ng kahihiyan, huwag mong kupkupin ang lahat, hindi mo kailangang ganyan. Ngunit ang uri ng kahihiyang iyon ay parang isang sandaling kagandahang loop lamang, at ako naman ay inalif ang aking sarili, isang pamilya naman tayo, kung may kaya ako, tutulungan ko, at balang araw ay magiging mas magaan ang lahat. Ngunit ang buhay ay madalas nakakatakot sa ganitong paraan. Kung ang ibinibigay mo ay napakadaling ibigay, matututo na ang iba na tumanggap ng hindi na nagpapasalamat. Ilang buwan lang ang lumipas, nagbago ang ugali ni Aling Nena. Hindi na siya nagsabi ngang ingatan mo. Sa halip, nagsimula na siya nga pahiwatig, minsan ay nagrereklamo sa presyo nga pagkain sa palengke, minsan ay nagbubuntong hininga tungkol sa mataas na bayad ng kuryente. Sa una, hindi ko pinansin ito at tuwing naririnig ko, kusa ko na ring nakta-daktak. Unti-unti, ang pagbibigay kompra ay hindi na parang tulong naging karaniwan na. Si Edgar din ay nagbago, ngunit dahan-dahan kaya hindi ko agad na malayan. Noong bagong kasal pa kami, lagi siyang nagsasabi na magsisikap siya, maghahanap ngang paraan para hindi ako mapagod. Ngunit habang tumatagal, nawala ang masalitang iyon. Nagsimula na siyang sanay na kapag may kulang sa bahay gagawa akong paraan. Kailangan ni mama ng puhunan sa paninda, sagot ko. Kailangan ni Sinang bayad sa matrikula, sagot ko. Isang buwan man ay nagsabing may pressure sa trabaho si Edgar at hindi pa dumating ang sahot, muli akong nag-aayos. At lahat ito ay naganap ng napakahusay kaya walang nakakita ng kahit anong hindi normal, kahit ako. Si Siena naman sa una ay marunong pang gumamit ng matamis na salita tuwing humingi ng tulong. Humingi siya ng pera para sa karagdagang klase, ibinigay ko. Gusto niya ng laptop, ibinigay ko rin.
Pagkatapos ay nagpalit siya ng isip, gusto na niyang lumabas sa pag-aaral at subukan ang negosyo. Nang hindi ako sumasangayon, nagtatampo siya at kinampihan siya ni Aling Nena. Bata pa siya, hayaan mo siyang sumubok. Sa huli, ako pa rin ang nagbigay ng puhunan. Ilang buwan pa halang ay pumalya na ang maliit na tindahan niya. Umiyak si Siena, nagbuntong hininga si Aling Nena, tahimik si Edgar. Ang nagayos ng lahat ng gulo ako pa rin. Isang beses, pagkatapos ko nang maglipat ng malaking halaga para bayaran ang utang mula sa pumalyang negosyo ni Sheena, umupo ako sa kotse ng matagal at ayaw ko nang umakyat sa bahay. Pagod na ako, tunay na pagod. Nang gabi nga araw na iyon, dalawa kaming mag-asawa sa kwarto at nagtanong ako kay Edgar ng isang bagay na malinaw pa rin sa aking isip hanggang ngayon. Nakikita mo bang napakalaki ng dala ko? Nakahiga siya, tumitig sa telepono at pagkatapos ng ilang segundo ay ngumiti ng banayad at ang kalmadong tono ng kanyang sagot ay nagiwan sa akin ng walang masabi. Magaling ka naman kung kaya mo, tulungan mo na ang pamilya. Isa lang naman akong anak sa aming pamilya, di ba mahirap hayaan na mag-isa si Mama at si Sheena? Nang marinig ko iyon, tumingin lang ako ng tahimik. Hindi ako nagalit, hindi ako nagprotesta, pinapayuhan lang ang aking sarili. Okay lang, magiging maayos lahat. Ibig sabihin, basta maayos ang pamilya at magsikap ka pang kaunti, sa bandang huli ay mapapansin ka. Ngunit hindi ko alam noon, ang aking kusang loob noon ay tahimik na nagsisilbing isang bitag, at nang napaktanto ko na, huli na ang lahat. Dahil sa kanilang mga mata, hindi na ako biyena o asawa, naging ko ng taong may responsibilidad na suportahan ang buong pamilya. Pagkatapos ang salita ni Edgar ng gabing iyon, hindi ako nakontra, hindi dahil tama siya, kundi pinilit ko ang aking sarili na maniwala na nasa mahirap na posisyon lang siya sa pagitan ng kanyang ina at asawa. Naisip ko noon, ang isang lalaking lumaki nang kailangan niyang maging haligi ng pamilya mula pagkabata, minsan ay naging sanay siyang ilalagay muna ang ina at kapatid. Basta hindi niya ako masamang trato, basta may kaunting pagmamahal pa rin sa amin, maayos din ang lahat sa pagtagal. Ngunit hindi ko inasahan ang aking pagiging tahimik at matiisin ang siya mismo ang nagbukas ng pintuan para lumaki ang paghamak sa akin sa loob ng tahaning iyon araw-araw. Pagkatapos ng magaunang buwan, ang halagang ibinibigay ko sa pamilya ng aking asawa ay hindi na nanatili sa maliit na halaga. Noong una ay ilang libo lang para sa panggastos sa bahay, pagkatapos ay 10,000, 15,000 at saka 20,000, 30,000. Hindi ko na maalala kung kailan nag-eskalate ang lahat. Naganap ang lahat ng parang natural, kaya naman kung tinignan ngang sino mang labas, tila normal na bagay ito sa loob ng isang pamilya. Noon lang ako mismo na direktang nabubuhay dito ang nakakakitang tunay na katotohanan sa bawat pagtaas ng halaga, lalo na naglalamig ang ugali ng tumatanggap. Noong una, pagkatapos kong mag-transfer, magpapadala pa si Aling Nena ng isang maikling mensahe. Natanggap ko na, "Anak, alagaan mo ang katawan mo." Ngunit habang tumatagal, nawala ang masalitang iyon, pinalitan ng mga patigas na katanungan na parang nagche-check ng utang na dapat bayaran. Na-transfer ka na ba ngayon, anak? O darating na ba yung pera mamaya? May ilang buwan na, sa ika-3 pa lang buwan, nagsisimula ng magring ang aking telepono. Minsan ay abala ako sa pulong, lumabas lang ako sa hallway at 3 missed call na agad mula kay Aling Nena at isang mensahe mula kay Sheena. "Ate, hinihintay na ni Mama." Ang salitang hinihintay banayat lang ang dating sa unang pakigrinig, ngunit paulit-ulit itong naging napakabigat. Pinararamdaman nito sa akin na hindi na ako ang voluntaryong tumutulong, kundi ang taong may obligasyong matupad ang isang pagbabayad. Sinubukan ko minsan na payapain ang aking sarili. Marahil ay hindi niya pinansin ang paraan ng pagsasalita, marahil ay sanay na lang siyang mag-express ng ganyan. Ngunit habang lumipas ang panahon, mas nakita ko na hindi ito bagay ngang sanay sa salita ito, ay sapagkat sa pag-iisip ni Aling Nena
Ang perang ibinibigay ko ay naging isang bagay na kailangang mangyari tulad ng kuryente na dapat may kuryente, tubig na dapat dumadaloy. Saka nagsimula ang mga paghahambing at alam ngang lahat na sa isang pamilya, walang mas mabilis na pumapatay ngang mabuting relasyon kaysa paghahambing. Isang beses, habang kumakain, kinukuha ni Aling Nena ngang isda para kay Edgar at binanggit ng parang biro lang. Ang manugang ngang kapitbahay namin ay nagbibigay ng 40,000 piso sabi ng babae niya bawat buwan at kusang lupa, hindi na kailangang paalalahanan. Nakaupo ako sa tapat niya, hawak ang aking kutsara at naninigas ang aking kamay. Hindi siya tumingin sa akin, nakukuwento pa rin na parang chismis lang iyon. Ngunit sino ang hindi makakaalam kung kanino nakatutok ang salitang iyon? Isang ibang araw naman, may bumisita ng mga kamag-anak at ngumiti si Aling Nena habang nagsasabi, ang mga manugang ngayon ay magagaling talaga kumita ng pera, pero marami sa kanila ay iniipon ang lahat para sa sariling pamilya at pagkailangan ng pamilya ng asawa, kahirap pahingan, sabay tinging lahat ng nasa paligid sa akin, kailangan ko pa ring ngumiti, magbuhos ng tubig sa baso ng bawat isa, magbukas ang tinapay na parang walang narinig na anuman ngunit sa loob ang aking dibdib, ay may isang bagay na tumistis. Hindi ko kailanman inimbak ang pera para sa aking sarili hanggang sa punto ngang pagpapabaya sa pamilya ng aking asawa. Sa katunayan, kabaliktaran ang nangyari. Ngunit dahil lang hindi ko ibinibigay ang halagang gusto nila, nagsimula na akong ituring na maramot at walang alam tungkol kay Shena. Nagbago rin siya ng napakabilis. Noong una, tuwing magtatanong ng tulong, maraming ikot pa ang salita niya, may kahihiyan pa, tinatawag pa niya akong pinakamabuting ate sa buong mundo, ngunit ilang beses na siyang humingi at hindi na siya nagbalik at lumabas sa kanya ang isang kakaibang pag-iisip na may responsibilidad, akong tulungan siya hanggang dulo. Noong pumalya ang kanyang tindahan na gawa sa pera ko, hindi niya sinuri ang kanyang sariling pamamaraan ng negosyo sa halip, ay lumingon siya sa kanyang ina at nagsabi, si ate kasi, nagtulungan lang sa kalahati kaya ako naibiyak. Kung namuhunan siya ng kaunti pa, hindi sana ganito. Narinig ko iyon at nagtaka kung narinig ko ba ng tama. Pera ko ito, ibinigay ko, nang walang kasulatang utang, walang interes, walang pahinging ng kapalit. Ngunit sa huli, hindi lang walang salamat ang natanggap ko, sinisipa ako na hindi ko siya tinulungang buo-buo. At si Aling Nena hindi siya kumampi sa akin. Sa halip ay sumali siya ng walang kahihiyan, tama siya kung tulungan mo ng buo. Huwag kalahati-kalahati, pahihirapan mo lang ang tao. Nakatayo ako sa kusina, nahuhugas ng gulay, at umaapaw na ang malamig na tubig sa aking makamay. Hindi ko na alam kung galit ako, malungkot o nabigo na. Ang pinakamasakit sa akin ay hindi ang maasalita ni Aling Nena o ni Sheena kundi ang ugali ni Edgar. Lagi siyang naroon, nakarinig ng lahat, nakakitang lahat, ngunit hindi siya kailanman tunay na tumayo sa aking panik, hindi siya sumali sa paggalip sa akin o toto, ngunit hindi rin siya pumihil. Tuwing titingnan ko siya, ang pinakapalaging makikita ko ay katahimikan, minsan ay yuyuko siya at patuloy na kakain na parang walang narinig. Minsan ay makakamotulo at magsasabi ng isang salitang parang nagpapayapa, mag-isang pamilya naman tayo, para saan pa ang magawaway. Ang salitang iyon ay mukhang nagpapayos ngang sitwasyon ngunit sa katotohanan, iyon ang naglalagay sa akin sa posisyon ng taong kailangan pang magtiis. Habang ang mga ito ay walang mawawala, unti-unti, nagsimula akong maunawaan ang isang napakasamang katotohanan. Sa kanilang mga mata, hindi na ako biyena o hipag. Ako ay isang pinakukunan ng isang lugar na maaring kunin ang kinakailangan. Isang tao na dapat magtrabaho ng mabuti at kumita ng husto, ngunit kung paano ko nararamdaman, kung pagod na ako, kung nasasaktan ako o nahihiya, walang talagang nagmamalasakit. Hindi dumating ang pakiramdam na ito sa isang araw, nakpatulo ito sa aking katawan ng paunti-unti, tulad ng niga, tubig na tumatagos sa pader. Sa una, isang malit na bayi ng niga, halumigmig lang, ngunit nang mapagtanto ko,
kalat ng buong pader. Isang beses ay sinadya kong mahulingan, 3 araw ang pagpapadala ng pera hindi para subukin ang sinuman, kundi simpleng dahil sobrang abala ko noon sa trabaho. Umakaw-maka na umalis, kabing-kabi palang umawi, laking puno ng makaulat at makapartner sa isipan. Sa ikalawang araw na hindi pa nakakatransfer, tumawag na si Aling Nena. Nasa pulong ako kaya hindi ko nasagot. Sa loob lamang ng 1 oras, 3 beses na siyang tumawag ulit. Nang magawa ko nang lumabas sa hallway at tumawag pabalik, malinaw ang kanyang boses hindi na nagtatago ang tamis. Ano ba ang ginagawa mo? Nang tawagan ka namin ay hindi ka sumasagot. Sinabi ko ng totoo, napakaabala ko ngayon, nandito pa lang sa trabaho ayusin ko mamaya. Akala ko ay sapat na iyon. Ngunit matigas ang kanyang sagot. Bawat salita ay parang tinapon ng direkta sa aking mukha. Abala o hindi ang perang para sa bahay na ito ay hindi basta-basta mo lang ibibigay kung kailan gusto mo. Tumayo ako sa gitnang hallway ng opisina. Naririnig pa rin ang mga-ingay ng mga taong naglalakat, ang printer, ang mga pintong bumubukas at nagsasara. Ngunit wala na akong narinig kundi ang mga salitang iyon, ang pera para sa bahay na ito. Kaya pala sa kanyang pag-iisip, ang perang ibinibigay ko bawat buwan ay naging pera ang kanilang bahay, at ako ay basta tao na may tungkuling magdala nito sa tamang oras, at kung nahuli man kaunti, may kasalanan na agad. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihing iyon ang aking pera, na tumutulong ako dahil sa pagmamahal at hindi dahil sa obligasyon. Ngunit sa huli, nilunok ko pa rin ang lahat. Sinabi ko, opo, mamaya na ako magpapadala. At nagpadala nga ako ng gabing iyon. Nagpatuloy akong magpabaya, nagpatuloy na pinapayapaan ang aking sarili na mainit lang ang ulo ni Aling Nena, hindi niya sinasadya. Nagpatuloy na magbigay tulad ng makina kumikita, automatikong nagpapalipat. Ngunit mula sa tawag na iyon, may isang bagay sa loob ko ang tahimik na nagbago. Nagsimula akong maramdaman ang pagkabalisa, ang pakiramdam na hindi pinahahalagahan, at tuwing binubuksan ko ang Gcash, hindi na ito pakiramdam ng pagbabahagi parang nagbabayad na akong utang na walang pangalan. Alam ko na may mali. Malinaw na mayroong malaking mali. Ngunit noon ay pinipilit ko pa ring isara ang aking mamata sa katotohanan iyon dahil wala pa akong tapang na aminin na ang aking kabaitan ay itinuturing na ng iba bilang isang bagay na natural at inaasahan. Matapos ang tawag na iyon, hindi na ako nagiging naive tulad ng dati. Nagsimula akong bantayan ng mas mabuti kung paano ako tinitignan, kinakausap at inaasahan ng pamilya ng aking asawa, at habang mas maingat ang aking pagmamasid, mas malinaw ang isang nakalulungkot na katotohanan, ang aking kabaitan ay hindi nagpapalambot ng kanilang puso, pinapalaki lang nito ang kanilang pagnanasa. At mula noon, ang alitan sa loob ng bahay ay hindi na simpleng mga pahiwatig na maliit, nagsimula na itong kumalat sa bawat kainan, bawat usapan, bawat tingin ng isa't isa. Sa panahon ding yon, may malaking pagbabago sa aking trabaho. Nabigyan ako nga mas malalaking proyekto, tumaas ang aking sweldo ng malaki. Para sa mga tao sa labas, iyon ay isang saya. Para sa akin noon, iyon ay saya at presyur sabay-sabay. Dahil alam ko nang mabuti sa sandaling mabalitaan ng pamilya ng aking asawa na tumaas ang aking kita, magbabago agad ang lahat sa loob ng tahanan. At tulad ng aking inaasahan nang unti-unting umabot ang halagang ibinibigay ko sa 50,000 piso bawat buwan, nagsimulang mamuhay ang pamilya ni Edgar sa isang bagong antas. Si Aling Nena ay hindi na nagtitipid ng tulad ng dati. Mas marami na siyang binibili, mas mahal na ang maginagamit niya, nagbago rin ang paraan ng kanyang pagsasalita. Sa harap ng mga kamag-anak, nagsimula siyang magyabang ng may pagmamalaki. Ang manugang ko ay napakagaling kumita. Sa panahon ngayon, minsan ang lalaki pa ang nahuhuli sa babae pagdating sa negosyo. Parinig ito na parabang papuri. Ang mga tao sa labas ay nag-isip na mapalad ako dahil ipinagmamalaki akong may biyenan. Ngunit sa sandaling magsara ang pintuan, nagbabago agad ang tono. Minsan,
Pagkatapos ngang isang kasalan kung saan nakaupo si Aling Nena kasama ang makamag-anak, pumasok siya sa bahay na masaya ang mukha, naupo sa upuan, inangat ang tasa ng kape, at nagwika ng banayad. Kung kumikita ka naman ng ganon, dapat ay mas maraming naisip mo para sa pamilya ng asawa mo. Tinitiknan ka nga tao, alam mo, nakatayo ako sa kusina, naktatatad na kamatis, at napatihil ang aking kamay. Nagtanong ako ng mahina, nagpapadala naman ako bawat buwan, mama. Ngumiti siya ng marahan, maayos isa iyon. Ngunit kung katumbas ba itong kinikita mo, iba na ang usapan. Mula ng regular na ang prang ibinibigay ko, parang nakalimutan ng buong pamilya ng aking asawa ang halaga ng pera. Ang magagastusin na noon ay kailangang pag-usapan pa ngayon ay itinuturing na nilang natural na malulutas ang lahat gamit ang aking pera, si Shayna hindi na kailangang ilarawan. Matapos ang kabiguan ng unang tindahan, akala ko ay matututo na siya, masisindak siya at magiging mas maingat sa susunod. Ngunit hindi nakpalit siyang negosyo, nakpalit ng lugar, nakpalit ng lahat ng iba pa, at lagi na lang may parehong kanta, ate, muhunan mo lang ako ngayon, siguradong mababawi ko ito. Kung hindi ako agad sumasa ngayon, nagtatampo siya at sinasabi sa kanyang ina na malupit daw ako, nakakakita ng pagdurusa ng pamilya ngunit nagtatago pa rin ng pera. Isang gabi, nakaupo si Shayna sa gitnang sala at nagsalita ng malakas na parabang sinasadyang marinig ko, kahit ang mataong hindi pamilya ay nagtutulong sa isa't isa, lalo na ang manasa iisang bahay. Dahil lang kumikita siya ng mas malaki kaysa sa lahat, parang malaking bagay na ang ilang libong piso. Lumabas ako at tumingin sa kanya ng direkta, nagsalita ng dahan-dahan, iyon ay pera na kinita ko sa pagtatrabaho, hindi ito tumutubo sa puno. Bago pa man makapagsalita si Shayna, sumali na agad si Aling Nena, aba, sino bang hindi nakakaalam na kinita mo iyon ngunit bilang manugang ng pamilya, may responsibilidad ka ring palakasin ang tahanan ng iyong asawa. Maging si Edgar ang dating kahit kaunti ay nagpapakita ang kahihiyan tuwing may binabanggit tungkol sa pera, unti-unti ring nagbago. Nagsimula na siyang hindi magtanong kung pagod na ako o may pressure ba ako, interesado na lang siya kung nakatransfer na ba ako, may bonus ba ngayon, at kaya ba akong dagdag ng ilang libo para sa ganito o ganitong bagay. Isang beses, pagbalik ko mula sa isang business trip, na pagod, naghihintay na siya sa kwarto at sinabi, nagpaplano si mama na ayusin ang kusina. Ipadala mo siyang dagdag na halaga para matapos na agad. Toto ang aking sagot, hayaan mo akong ayusin muna ang aking gastusin. Biglang nagdilim ang mukha ni Edgar, lumabis ang kanyang tono, kung kumikita ka, dapat una mong inaalala ang pamilya ko. Iyon ang tungkulin ng mabuting asawa, hindi ang magimba ng pera para sa sarili. Iyon ang salitang nagpatigil sa akin ng tuluyan. Tiningnan ko ang lalaking nakaharap sa akin at naramdaman ko ang isang matinding pagkakaiba. Ang lalaking iyon na noon ay nagsabing mahal niya ako, na nangako na itatatayo namin ang aming tahanan. Nang makasama ngayon ay nakaupo siya ron at tinuturuan ako ang tinatawag niyang tungkulin ng asawa gamit ang parang aking mismo kinita. Tanong ko sa kanya, pinanatili ang aking tinig nang walang galit. Ano naman ang tungkulin ng mabuting asawa lalaki na hayaan ang asawa niyang alagaan ang lahat? Hindi siya sumagot ng tuwid, na galit lang siya at sinabi, huwag kang gumamit ng salita para makipagtalo, pinag-usapan ko ang responsibilidad. Mula sa gabing iyon, lumabas sa akin ang isang malinaw na pagnanais, gusto kong maging malinaw ang lahat, hindi para bawiin ang pera, hindi para magawe kundi dahil naramdaman ko na kung patuloy na ganito ang laburyo, maari akong magsimulang hindi malaman kung nagtataguyod ba talaga akong pamilya o pinalaki ko na ang isang ugaling ang pag-asa sa iba. Isang gabi, nagtipon-tipon ang lakas ng aking loob at nagimbita ito sa usapan sa hapagkainan. Mula bukas ay umupo tayong lahat at linawin ang manggagastusin, magkano ang para sa bahay, magkano ang tulong kay mama, ano pa ang dapat impok o i-invest. Dapat maliwanag ang lahat.
Hindi pa ako nakatapos ng pangungusap at biglang lumamig na ang hangin sa mesa. Inilapag ni Aling Nena ang kanyang mangkok, mainis na ang tono, magbibigay ng pra at mag-accounting pa wala talagang puso. Sumunod agad si Sheena, kung gusto mong tumulong, tumulong ka na lang, kung ayaw mo, wag ka, parang napilitan tayo sa iyo. Si Edgar naman ay tumingin sa akin ng may hayag na paggainip, parang mga estranyo na lang tayo sa iyo kung ganyan. Nakaupo ako sa gitna ng hapakainan, naririnig ang bawat salita at naramdaman ang pagbagsak ng aking puso. Dahil lang nagsalita ako tungkol sa pagiging malinaw, biglang naging maramot na ako, naging taong walang puso, naging estranyo sa pamilyang iyon. Mula noon, mas naramdaman ko ang kaibahan ng kanilang matingin sa tuwing umuwi ako, hindi na simpleng paghihintay, kundi pag-aasam, na parang hawak ko ang isang gripong pera, at kapag hindi ko ito binuksan ng sapat, kasalanan ko na. At naunawaan ko na naakit na pala ako sa isang mapanganib na paikot. Habang mas marami akong ibinibigay, mas itinuturing nila ito bilang isang bagay na inaasahan. Habang mas nagtitiyaga ako, mas pinapalaki nila ang kanilang paglampas. Habang mas sinisikap kong panatilihing maayos ang lahat, ang kapayapaang iyon ay lalo pang naitatayo sa kapabayaan ng aking sarili. May mga gabing nakahiga ako sa tabi ng aking asawa. Narinig ko ang kanyang pantay na pahinga na parabang walang anumang nagpapabigat sa kanya. At bukas ang aking mamata sa dilim, nagtatanong sa aking sarili kung kailan ko na lamang nabubuhay pala ako sa isang bahay kung saan ang lahat ng aking halaga bilang tao ay natutumbasan ng isang bagay, pera. Noon ay nakaramdaman na akong takot. Hindi takot sa kahirapan, hindi takot sa pakawalangang pera, kundi takot dahil nagsimulang madama ng malinaw na ang tahaning ito ay tumitingin sa akin bilang isang bangko na may buhay at hindi bilang isang tao. Ngunit kahit puno nga nitong damdamin, hindi ko pa rin may larawan ang lahat ng sasabihin ng susunod na mga pangyayari, mas malala pa pala kaysa sa aking inakala. Ang malabong takot na iyon ay sumama sa akin ng maraming araw. Nagtrabaho ako, pumunta sa mga pulong, pumirma ng dokumento, sumagot sa mga kliyente tulad ng dati, ngunit lagi namang parang may mabigat na bato sa aking dibdib. May isang kutob na may darating at hindi ko inasahan na ang patak na magpapasapaw sa lahat ay darating sa oras na pinakamahina ang aking katawan, pinakamanipis ang aking loob, at pinakakailangan kong isang simpleng mapagmahal na tanong. Noong panahon na iyon, napakasiksik na aking trabaho. Halos nagtutulog na ako sa mga dokumento. Umaga-umaga umalis, gabi-gabing umawi at nagtatrabaho pa sa laptop. Isang araw, habang nasa pulong, biglang dumilim ang aking paningin, bumilis ang tibok ng puso, lumamig ang mga kamay. Kailangang dalhin akong aking makasamahan palabas at pilitin akong magpakonsulta sa doktor. Tiningnan ng doktor ang mga resulta at umiling. Sinabi niya na pagod na ang aking katawan, may matagal ng pagbaba ng resistensya at kailangan kong pahinga ng kahit isang linggo. Nang narinig ko ang salitang magpahinga ng isang linggo, ang unang pumasok sa aking isipan ay hindi ang aking kalusugan, kundi ang aking trabaho at ang tahanan na nasanay sa ritmo ng aking matransfer. Nakahiga ako sa kama at hindi mapakali ang aking isip. Minsan ay naglalagnat ng mataas, minsan ay nanginginig naman. Masakit ang ulo ko. Ilang araw na lang ay nagbubukas ako ng mamata ng sandali at pagkatapos ay natutulog na naman. Ngunit ang pinakanakakalamig sa akin sa loob ng lahat ng araw na iyon, walang ni isa sa pamilya ng aking asawa ang tunay na nagtanong kung kumusta na ako. Hindi tumawag si Aling Nena para itanong kung gumaling na ba ako. Hindi umupo si Edgar sa tabing aking higaan para hawakan ang aking noo tulad ng isang tunay na asawa, at si Sheena lalo pa. Ang tanging natanggap ko ay mga maikling, tuyo, malamig na mensahe tulad ng mga sulat mula sa bangko na may bayarin. Sa unang araw, nagsend si Aling Nena ng mensahe, "Kailan ka magpapadala ng pera ngayon?" Nakita ko ang screen ng telepono, pawis pa ang aking likod, nanginginig ang aking kamay na hawak nito. Hindi pa ako nakaka-reply at pagkalipas ng 2 oras, nagsend na si Sheena. Hinihintay ni Mama,
may kailangan siyang ayusin. Nang ikalawang araw, nagtanong si Edgar ng isang katanungan, gumaling ka na ba? Hindi pa man nainit ang aking puso sa tanong na iyon, nagsundan na ang susunod na mensahe, kung napakahirap ng pakiramdam mo, ibigay mo sa akin ang telepono mo, mag-login ako para i-transfer ko na lang para mabilis. Binasa ko iyon at nanatiling nakahiga, nagtitingin sa kisame ng matagal. Kaya ang pagtatanong niya tungkol sa aking kalagayan ay para lang humantong sa pera. Hindi ako nag-reply agad, hindi dahil pinipigilan ko sila, kundi dahil noon ay wala na talaga akong lakas para mag-alala pang kahit anong bagay maliban sa pahinga ng maayos at makatulog. Nang ikatlong araw, tumatawag na si Aling Nena ng direkta. Sinagot ko sa estado ng umaalikabok ang aking ulo. Ang kanyang tinik sa kabilang dulo ay walang anumang simpatya ng isang biyanang may sakit na manugang. Nagsalita siya agad, hanggang kailan ka ba nahihiga diyan? Wala pa rin namang pera. Sinubukan kong maging magalang. Mama, napakahirap ng pakiramdam ko, hayaan mo akong gumaling muna bago ko ayusin iyon. Sandali siyang tumigil at pagkatapos ay nagsabi ng isang pangungusap, isang tuktok lang at nagbaba ng linya. Ang babae na isang trabaho lang ang kailangan gawin ay hindi makayang gawin ng maayos, paano pa siya mabubuhay sa hinaharap. Ang tawag na iyon ang nagpalinaw sa akin, ngunit Toto, noon ay pinilit ko paring dayain ang aking sarili. Baka may kailangan lang siya ng urgent kaya nagmamadali. Baka hindi pa siya sanay sa biglang kawala ko. Nagpatuloy akong mag-isip ng mabuti para sa mataong nagpapahirap sa akin. Nagpatuloy na bigyang dahilan ang mga salitang gumugulo sa aking puso. Marahil dahil kapag ang isang tao ay nagbigay ng napakatagal, napakahirap para sa kanya na aminin na ang lahat ng natanggap niya ay lamig lamang. Nang maabot ang isang linggo, medyo gumaan ang aking katawan, hindi pa fully recovered, ngunit sapat na para makaupo, makalalakat ng dahan-dahan sa loob ng bahay. Nang gabing iyon, bumaba ako para kumain kasama ang lahat sa hapagkainan. Sa loob ng aking puso ay mayroon pa ring isang maliit na pag-asa. Baka pagkatapos ng ilang araw ng aking pagkaratay, ang hapunan ngayon ay magiging maayos. Baka magalis na ng binabanggit na pera at magtanong sa akin ng isang tanong na nararapat. Ngunit nang makapasok na ako sa silid-kainan, kakaibang pakiramdam ang dumating sa akin. Walang tumingnan sa akin ng may pagmamalasakit. Ang buong hapag ay malamig at tahimik. Hinila ko pa lang ang aking upuan at umupo na. Inilabas na ni Aling Nena ang kanyang pangungusap, hindi man niya ako tiningnan. Pantay ang kanyang tono, ngunit mas matulis kaysa kahit anong kutsilyo. Isang linggo lang na nakasakit, nagpatumba na ng ganyan. Talaga namang sanay na sa pagiging ganit kaya ganyan kababang katawan. Natumbok ako sa aking upuan. Ang lahat ng naipong pagod, ang lahat ng pinigil na damdamin, ang lahat ng mga oras na nagtiis ako, itinulak ng pangungusap na iyon pataas sa aking lalamunan. Bago pa ako makapagsalita, ngumisi si Shena. Ang uri ngisi na napakahirap mapigilan ang aking luha. Toto, kung hindi ka na kumikita, umuwi ka na lang sa inyong bahay. Dito ka nandito at wala kang may babahagi, nakakainis din. Lumingon ako sa kanya. Kalmado lang siyang kumain ng kanyang pagkain, parang nagsabi siya ng isang bagay na karaniwan lang. Ang paraan ng kanyang pagsasalita at ang paraan ng pagsasalita ni Aling Nena, hindi na ito nangaasar ng bigla. Ito ang masalitang matagal na nilang pinag-isipan, naghihintay lang ng tamang oras na mahina ako para itapon sa aking mukha. Noong sandaling iyon ay lumingon ako kay Edgar mas tumpak. Hawak ko siya tulad ng hawak ng isang tao sa huling pag-asa. Isang pangungusap lang ang kailangan ko mula sa kanya. Isang salitang magsasabing labis ang sinabi ng kanyang ina. Isang salitang magsasabing tumigil na si Shena, kahit ang pinakamaliliit na salitang mula sa puso. Ngunit walang nagsalita si Edgar. Yumuko siya at kumuhang ang pagkain. Pagkatapos ay tumingin sa akin ng may matamlay na tingin na parang ang nagdudulot ng problema sa buong hapag ay ako, hindi sila. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na nag-iisa na ako sa aking sariling kasal. Walang asawa, walang pamilya,
Walang ni isa mang tumayo sa aking panig. Ang bahay na ito ay kailangan lang aking pera. At kung masakit man ako, pagod man, nahihiya o nasasaktan walang tunay na nagmamalasakit, inilapag ko ang aking mga sipit. Marinig ko ang mahinang tunog nito sa gilid ng mangkok. Tiningnan ko ang bawat isa sa kanila at nagtanong kakaiba ang kalmado ng aking tinig kahit sa sarili ko, kayo ba ay naniniwala talaga na ako ay ganit? Walang sumagot agad ngunit ang katahimikang iyon ay mas masakit pa kaysa sa kahit anong sagot. Si Aling Nena ay hindi nagitla, si Sheena ay ngumisi, at si Edgar nakita ko ng malinaw bahagyang yumukot ang kanyang ulo, napakagaan ng galaw. Ngunit sapat para mapuputol ang lahat, at saka ako nagtatawa isang malamig na tawa na para sa aking sariling nakakatakot. Gaano karaming pagmamahal, gaano karaming pagsisikap, gaano karaming pagtitis ang ginawa ko sa lobang mataong lumipas at ito lang pala ang kapalit. Hindi na ako nagdagdag salita. Kinuha ko ang aking telepono, binuksan ang Gcash, tiningnan ang automatic na transfer na paulit-ulit na ginawa sa loob ng napakaraming buwan at pinindot ko ang kanselahin. Hindi nanginig ang aking kamay. Hindi rin nagbago ang tibok ng aking puso. Itinanghal ko ang aking mukha at tumingin sa tatlong mukha na nagsisimula ng magbago sa harap ko. Kung naniniwala kayo na ako ay ganit mula ngayon, hindi ko na kayo susustentuhan. Kayo na ang mag-isip na inyong sarili. Nang matapos ang aking salita, parang sumabog ang buong hapagkainan. Tumaas ang nga mangkok, gumalaw ang nga upuan, at humawak si Aling Nena ng malalim na hininga parang hindi siya makapaniwala sa narinig. Sa loob ng maraming taon bilang manugang sa pamilyang ito, hindi ko kailanman sinabi sa kanila ang ganitong klase ng salita lalo na hindi ko kailanman pinigilan ang kanilang gawin ng pagtatanggap ng pera sa pamamagitan ng isang malinaw na utos. Kaya naman sa sandaling iyon, ang unang lumabas sa kanilang muka ay hindi galit kundi pakamangha, ngunit ang pakamangha ay tumagal lang ng ilang segundo. Pagkatapos ay bumangga ngang ngasipit ni Aling Nena sa mesa. Malakas ang tunog sa silid na naging mabigat tulad ng tingga. Tinitigan niya ako ang tingin na kung magawa lang ng magamata na sugatan ang tao, baka katawan ko na ay nasugatan nun pa. Sino-sinong banta mo? Ang pera mo na ibinibigay ay para ito sa iyong responsibilidad bilang manugang paano mo ito titigilan. Nanatiling tuwid ang aking likod, nakadiretso ang aking mamata sa kanya. Hindi ko alam bakit pagkatapos ng napakaraming taon ng pagtitiyaga sa sandaling iyon ay naramdaman ko ang aking isipan na napakalinaw. Dahan-dahan akong sumagot, ang responsibilidad ay voluntaryo. Kung itinuturing na ninyo itong obligasyon pasensya na, mula ngayon ay tapos na. Nang marinig iyon ni Edgar, biglang nagbago ang kanyang mukha. Ang kalmadong pagupo niya nun ay nawala ngayon ay iniwan niya ang kanyang ngasipit sa mesa at tumingin sa akin na parang hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Malamig ang kanyang boses. Nagpapagaling ka lang isang linggo at nasira na ba ang iyong utak? Parang isang timbanga, gasolina ang salitang iyon na itinapon sa apoy na matagal nang nakniningas sa aking dibdib. Ngumiti ako ng mapait ang klase ng ngiti na naririnig ko rin ang kapaitan nito. Tama. Nagpahinga ako ngang isang linggo kaya ngayon ay nagbuksan ang aking mga mata. Kung malusok pa rin ako nung dati, matagal pa sana kayong patuloy na nakinabang sa akin. Biglang bumangon si Sheena gumapang ang kanyang upuan sa sahig. Itinuro niya ang kanyang daliri sa aking mukha, nakabuka ang kanyang mamata ng malaki. Sino ang sinasabihang sumasamantala? Voluntaryo ang lahat na maibinigay mo walang lumuhot para humingi sa iyo. Kung noong dati, maaring natahimik na ako para maiwasan ang gulo, ngunit hindi na ngayon. Tumingin akong diretso sa kamay na nakaturo sa aking mukha at pagkatapos ay itinanghal ang aking tingin sa kanya ng malamig. Tama, walang lumuhot ngunit ang buong pamilya ay naghihintay sa bawat ikasingko ngang buwan. Binubuksan ang telepono para tingnan kung dumating na ba ang pera. Iyan ba ang tinatawag mong hindi sumasamantala? Nang matapos ang aking salita, biglang natumbok ang tatlo sa kanilang maupuan.
Alam kong natamaan ako sa punto na gustong-gusto nilang itago. Ang bagay na pinakanagpapagalit sa kanila ay hindi ang aking pagiging mabastos kundi ang katotohanang sinabi ko nang hayagan ang bagay na matagal na nilang alam ngunit hindi kailanman pinahintulutan ng sinuman na banggitin. Napansin ni Aling Nena na nagbago ang agos ng usapan kaya agad niyang binago ang kanyang tono mula sa pagiging makaatake, lumipat siya sa pagiging biktima gaya ng dalubhasang gumanap. Umatras siya sa kanyang upuan, humampas ng kanyang hita at nagsimulang hagulgol. Talaga namang inalagaan ko siya ng buo at ganito pa ang kapalit. Matagal-tagal din bago lumabas ang tunay na ugali. Narinig ko iyon at nakakaawa ang naramdaman ko hindi dahil sa kumpasyon, kundi dahil sa sakit na nakakatawa. Inalagaan tulad ng anak. Kung tunay na ganun ang itinuturing niya sa akin, walang ina ang maghihintay sa oras ng sakit ng kanyang anak para magtanong ng pera. Walang ina ang titignan sa anak na galing pa lang sa pagkakasakit at tatawagin itong ganit. Ngunit wala na akong gusto pang makipagtalo pa sa kanya. Ang makipagtalo sa mga taong sanay magtanggap ng walang pasasalamat ay pagod lang ang matatanggap natin. Tumayo ako, kinuha ang aking bag na nasa tabi ng upuan at nagsalita ng may kasiguruhan. Hindi ako makikipagtalo sa mga taong tumatanggap ng aking pera at tinatawag pa akong ganid. Lumiko ako para lumabas. Sa aking likuran, tumaas ang tinik ni Edgar. Maririnig ang maugat ng lik niya sa tono. Carla, kung lalabas ka ngang pintuan ngayon, huwag mong sisihin ang gagawin ko. Tumigil ako ng kalahating segundo. Ang salitang iyon ay nagpalalamig pa nga aking puso ng ilang dagdag na antas, huwag mong sisihin. Hanggang sa puntong ito, ang iniisip pa rin niya ay kung sisihin o hindi kung bakit napunta ang kanyang asawa sa ganitong sitwasyon. Hindi ako lumingon. Sumagot lang akong isang pangungusap. Ang mga hindi nagrespeto sa kinuna ay kayo. At pumunta ako ng diretso sa aking kwarto. Nang magsara ang pinto, napansin ko ang lamig ng aking makamay. Nanginig ang buong katawan ko hindi sa takot, kundi dahil ang lahat ng naipong damdamin sa loob ng napakaraming taon ay sabay-sabay na lumabas. Umupo ako sa gilid ng kama, huminga ng dahan-dahan ngunit mabigat pa rin ang aking dibdib. Sa ibaba, naririnig ko ang matunok ng mamangkok na nagtatataboy, ang mapaa na naglalakad, ang boses ni Aling Nena na nagsisigaw, ang mapait na tono ni Siena, ang tini ni Edgar na nagsasalitang halong magulo. Ang bahay na ito ay matagal nang nasanay sa aking pagiging tahimik. Ngayon na tumalikod na ako, parang nawalan silang balanse. Pagkalipas ng ilang oras, lumipas ang ingay sa ibaba. Inakala ko ay titigil na sila ngunit nang hating gabi, nang halos natapos na ang ilaw sa buong bahay, naririnig ko pa rin ang boses ng 3 tao sa sala. Maririnig ko ang boses ni Aling Nena na dumadaan sa puwang ng pinto. Matigas ang tono, matitigas ang ulo niya, kailangan nating gawing leksyon ito sa kanya. Sumunod ang tinig ni Sheena mas mababa, ngunit puno na sama na loob. At si Edgar sandaling tumahimik at pagkatapos ay nagsalita ng malalim at mabigat hanggang sa antas na lalong nagtaas ng balahibo ko. Hayaan mo planuhin ko. Nakahiga ako sa kama, bukas ang mga mata sa dilim. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman ko ang pakiramdam na hindi lang akong nakatira kasama ang mga taong sakim kundi nakaharap na ako sa isang kabilang panik na nagsimula nang ituring akong hadlang. Hindi sila titigil sa pagmumura at pagsinasabing ang magamapait na salita. Kapag ang isang pamilya ay nasanay sa pera, ang iba at bigla itong natitigil, maari itong sumabog tulad ng isang hayop na hiniling ang kanyang instinct, at ang instinct ng kasakiman ay hindi kailanman malinis. Nang gabing iyon, halos hindi ako natulog. Nakikinig ako sa bawat maliit na tunog sa loob ng bahay kahit ang huning ang hangin sa puwang ng pinto. Naririnig ko ang sariling tibok ng puso ko, mabagal at mabigat. Alam ko na ang una kong tinapon na desisyon ay simula pa lang. Ang kanilang kontraatake ay magiging mas marumi. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho hindi palubos na galing ang aking katawan. Nanggalit pa rin ang aking lalamunan, paminsan-minsan ay mabigat pa rin ang ulo ko.
ngunit alam ko na hindi ko na maring manatili pa sa bahay na iyon ng mas matagal. Kailangan kong mahangin, kailangan kong mapayapang isipan at kailangan kong maiwasan ang tatlong mukhang tumingin sa akin na parang guilty party. Ngunit hindi pa ako nakaayos sa aking mesa nang lumakad ang aking sekretarya papalapit sa akin. Banayad ang boses at may kakaibang pag-aatubili. Gusto kang makausap ni Ma'am Hernandez mula sa HR ngayon na. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin pakatubili na halong kahirap-hirap na padama sa akin ng bigat. Kinuha ko ang aking loop, kumatok at pumasok. Ang aking boss ay isang taong palaging mahinahon bihira, siyang tawagan ang isang empleyado para sa personal na usapan kung walang talagang seryosong dahilan, ngunit ngayon hindi siya diretso sa punto tulad ng dati. Itinulak niya ang kanyang telepono sa mesa patungo sa akin, banayad ang tono ngunit mabigat ang tingin. Tingnan mo muna ito. Yumuko ako para makita. Isang sandali lang at parang may isang timbangang malamig na tubig na ibinuhos sa aking katawan mula ulo hanggang paa. Sa screen ay isang anonymous na post sa isang closed group ng mga office workers sa aming lugar. Bawat salita ay puno ng masama. Nagsabi na nagtatago daw akong lalaki sa labas. Kinukuha ko ang pera ng pamilya ng aking asawa para magpakitang gilas bilang isang matagumpay na babae. Palabas sa mundo ay isinusulong ang sarili. Ngunit sa bahay ay inaabuso daw ang biyanang babae at hindi iginagalang ang asawa. Sa ilalim ng post ay may kasamang mga larawan, malinaw ang mga ito. May larawan ng aking sasakyan na nakaparada sa harap ng coffee shop na dati kong pinagtakpuan ng mga kliyente. May larawan sa akin na pumapasok sa lobby ng hotel kung saan nagpirma kami ng kontrata kasama ang isang partner company. At may larawan pa nga screenshot ng ilang transfer ng pera hindi kumpleto, ngunit sapat para akusahan. Isang mabilis na tingin lang at naunawaan ko na agad. Walang tao sa labas ang may sapat na pagkamuhi at panahon para subaybayan ako ng ganon. At ang mga larawang malapit na ganon ay maaari lang kumuha ang isang tao na nakakaalam ng aking mga kilos o isang taong tinuruan ng nasa loop ng aking tahanan. Tahimik akong binantayan ng aking boss ng ilang sandali, pagkatapos ay nagsalita ng may ingat. Gusto mo bang magpaliwanag? Hindi ito sinisali ng kumpanya sa personal na buhay, ngunit nagsisimula na itong makaapekto sa aming imahe. Narinig ko iyon at naninigas ang lalamunan ko. Kahihiyan, galit at kapaitan ay sabay-sabay na bumundol sa akin. Ngunit alam ko na kung magagalit ako ngayon, mas masama pa ang magiging resulta. Huminga ako ng malalim, pinagsisikapang hindi manginig ang aking tinig. Bigyan mo ako ng isang araw para harapin ito. Lahat ng nakasulat doon ay kasinungalingan. Magbibigay akong malinaw na sagot bago matapos ang araw. Yumukot siya, wala nang dagdag. Lumabas ako na malamig ang aking mapalad. Ilang hakbang pa lang mula sa kanyang opisina, nagpumilit na ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero ngunit may kutob na may masama, ngunit sinagot ko pa rin. Sa kabilang dulo, may maririnig na pamilyar na tinik ng pang-aaway. Si Sienna kahit nagpalit ng SIM, hindi mapagkakamalan ang kanyang sarcastic na tono. Hindi siya nagikot, direkta siyang nagsalita, may ngisi sa boses. Sinabihan ka ng humingi ng patawad kay mama at hindi ka nakinig. Ngayon ay nahiya ka na ba? Kung noong dati, baka nanginig ako, ngunit sa eksaktong sandaling iyon, naging napakagaan ng aking isipan, napakalinaw. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagsumpata. Isa lang ang aking tanong. Bawat salita ay malinaw at malamig. Iniisip mo bang ang pagbabago ng pangalan ng isang tao ay matutuwid ang managawa ninyo? Nagpatawa ang kabilang dulo, maikli ngunit matunok na parang pumutok sa aking tainga. Marunong o hindi, nahihiya ka na ngayon. Nagpatigil ako ng 2 segundo, pagkatapos ay nagsalita ako ng isang pangungusap na nagpatigil pati na rin sa kanya. Salamat, iyon mismo ang kailangan ko para maging ebidensya. Nagbabang linya ang kabilang dulo. Tiningnan ko ang lumitaw na itim na screen at lumamig ang gilid ng aking bibig. Mula nang lumabas ako sa opisina ng aking boss, tahimik na kong pinagana ang recording ng tawag. Wala ni isang minutong nagalinlangan.
agad kong ipinadala ang file sa isang kaibigan sa legal department ng aming kumpanya at nagsend rin ako ng mensahe sa isang kakilala ko sa larangan ng cybersecurity. Hindi na ako gusto pang makipag-usap sa pamamaraan ng pamilya. Dinala nila ito sa aking lugar ng trabaho, kaya ilalabas ko rin sa liwanag ang lahat ng kanilang ginagawang pagkakaiba. Sa buong hapon, halos wala na akong nagawa maliban sa paghihintay, ngunit hindi walang kabuluhan ang paghihintay na iyon. Pagalipas ng 3 oras, tinawagan ako ng aking kakilala. May kliyat tiyak ang kanyang salita. Ang post ay gawa ng isang pekeng account na nagmula sa loop ng ilang araw ngunit maaring subaybayan ang IP address. Nagmula ito sa wifi ng bahay ng pamilya ng aking asawa. Ang larawang pang-privacy naman ay may tanda na nagmula sa isang telepono na dating nakasing sa email account ni Edgar. Nakaupo ako sa aking sasakyan, narinig ko ang bawat salita at lumamig ang aking likuran. Hindi ako nakamali sa aking hula. Sila nga. Nang gabing iyon, hindi ako nagatras at hindi naghintay hanggang kinabukasan. Pagbalik ko sa bahay, diretso akong pumasok sa sala. Ang 3 ay naroon na. Parang alam nilang gaganon ako at ang mukhang bawat isa ay halong-hamon at pag-aaral. Hindi na ako nagikot. Inilapak ko ang aking telepono sa mesa, pinindot ang play ng na-record na tawag. Namatay ang buong silit sa katahimikan at naririnig lang ang boses ni Sheena, malinaw at buo. Sinabihan ka ng humingi ng patawad kay mama at hindi ka nakinig, nahiya ka na ba ngayon? Unang namutla si Sheena. Nagsimulang magnat-ngat ng mga salita. Ate, ikaw pinahintulutan mo akong i-record. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, itinapon ko ang ilang nakaprint na papel sa ibabaw ng mesa. Iyon ay ang confirmation ng pagsubaybay sa source ng post. Tiningnan ko ang bawat isa sa kanila ng isa-isa, malamig at mabagal ang aking boses. Pangabuso sa reputasyon ng isang tao, ilegal na pagkolekta ng mapersonal na larawan, pagpapakalat ng maling impormasyon. Gusto ko bang basahin ang mga kaukulang parusa? Agad na tumayo si Edgar at lumapit. Sinubukan niyang hawakan ang mga nakaprint na papel sa aking kamay. Lumayo ako ng isang hakbang lamang, tumingin diretso sa kanyang mukha at nagsalita ng mabagal. Kung hahawakan mo pa ako, tatawag akong pulis dito mismo. Hindi ko alam kung dahil sa salitang iyon o sa unang pagkakataong nakita niya akong hindi nagtatakot, ngunit natumbok siya sa kanyang lugar. At si Aling Nena, nakitang hindi kanais-nais ang sitwasyon, agad na nagbago ng tono. Biglang naging malambot na parang wala nang naganap. Pamilya naman tayo. May hindi pagkakaunawaan man, pwede naman nating pag-usapan ng mahinahon. Lumingon ako sa kanya at pinigilan ko ang kanyang pagpapatuloy ng dula. Nang ipos ninyo ang lahat ng iyon para siraan ako, naisip ba ninyong pamilya tayo? Napatahimik ang buong silid. Malinaw kong nakita ito ang unang beses na tunay na nataranta si Edgar. Nawala ang kanyang dating arogante, nawala rin ang tonong pagiging matanda, nandun na lang ang pagkalito na lumabas mismo sa kanyang mukha. Kinolekta ko ang mapapel, nagsalita ng malinaw. Sa loob ng 24 na oras, aalisin ang lahat ng masasamang post, mag-post ng pagwawasto, at mula ngayon ay huwag nang magtangkang pumasok sa aking kwarto, kung hindi mag-file na akong reklamo. Walang nakapagsagot. Ang 3 ay nanatiling nakaupo, ang kanilang mamukha ay nanigas tulad ng may pumigil ng kanilang lalamunan. Sa unang pagkakataon mula nang naging manugang ako sa tahang iyon, hindi na sila tumingin sa akin bilang isang babae na basta sumusunod lang. Ngunit alam ko rin ng mabuti ang isang bagay. Ang galaw na ito ay maaring magpatigil sa kanila sandali, ngunit hindi ito sapat para magising sila. Ang kasakiman ng mga taong nasanay sa pera ng iba ay hindi basta madaling ibaba. Pagkatapos ng harap-harapang palitan ng salita ng gabing iyon, ang pinakakakilabutan sa akin ay hindi na ang magabanta kundi ang katahimikan. Biglang nanahimik ang buong pamilya ni Edgar. Wala nang magapahiwatig ni Aling Nena sa sala, wala nang magamapait na komento ni Sheena sa bawat kainan. Maging si Edgar ay hindi na nagagalit, hindi na nagpupuyos at ni isang salita tungkol sa pera ay hindi na binanggit. Para sa isang tao sa labas, marahil ay tanda iyon na nagsisimula na itong gumaling
ngunit para sa akin kabaliktaran ang pagbabasa. Nakatira na ako kasama nila ng sapat na matagal para maunawaan ang isang bagay. Kung ang bahay na ito ay nagiging ganito katahimik, may dalawang posibilidad lamang. Una, nagtitiis sila dahil sa kawalan ng pagpipilian. Pangalawa, nagpaplano sila ng iba. At sa paraan ng kanilang paglalakad sa bahay, paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin at pagkatapos ay tumalikod. Alam ko na iyon ang pangalawa. Hindi sila sumusuko, nagpapalit lang sila ng taktika. Ang pinakamalinaw na pagbabago ay si Edgar. Pagkatapos ng napakaraming araw ng pagiging malamig at nagagalit, biglang naging malambot siya ng hindi karaniwan. Pagkatapos ng trabaho, bumibili siyang lugaw para sa akin. Sa umaga, naglalagay siya ng mainit na tubig sa aking mesa. Isang araw, nang lumabas na ako sa kwarto, nagtanong pa siya ng mahinahon, "Gumaling ka na ba?" Kung naganap ang magalaw na ito ilang buwan na ang nakaraan, marahil ay naantik na ang puso ko. Dati ay ganon akong uri ngang babay, basta bumaba lang kaunti ang tono ng isang tao, agad na nagahanap ng dahilan para magpatawad. Ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang huli-hulihang kabaitan na iyon ay hindi nagpainit sa akin, nagpalamig pa nga lalo ng aking likuran. Isang gabi, nakaupo ako sa gilid ng kama at tinitingnan ang ilang natitira pang mga dokumento sa trabaho. Pumasok si Edgar, dala ang isang mangkok ng mainit na sabaw. Inilapag niya ito sa mesa sa tabi ng kama. Umupo sa tabi ko at nagbago ang kanyang tono. Yung uri ng tono na ginagamit niya tuwing gustong maging malambot ang iba para sa kanya. Bakit hindi na lang natin kalimutan ang lahat? Magsimula ulit tayo. Pagod ka rin, pagod na rin ako sa ganito. Tiningnan ko siya. Kung noong dati ko narinig iyon, baka nagluha na ako. Ngunit ngayon, nakatingin ako sa lalaking noon, ay tahimik na nakaupo habang inaabuso ako ng kanyang ina at kapatid, at nakikita ko lang ang isang bagong maskara na suot sa kanyang mukha. Kinabukasan, dumating naman ang pagbabago sa panik ni Aling Nena. Tinawag niya ako sa sala para uminom ng tubig. Malambot ang kanyang tono, parang hindi na naganap ang araw na tinawag niya akong ganit. Nagbuntong hininga siya, hinawakan ang kanyang tuhod at nagsalita. Matanda na si Mama, paminsan-minsan ay mainit ang ulo, hindi maingat sa salita, huwag kang magalit. Nakatayo ako habang tinitignan siya at naramdaman ko ang isang kakaibang damdamin, hindi pagiging naantik, hindi rin kasiyahan na sa wakas ay nagpatira pa siya, kundi pagbabantay. Dahil hindi basta nagbabago ang ganyang uriang katao ng ganung kabilis. Ang taong noong isang araw ay nagsisigaw sa sala, hindi siya maaring maging mahinahon at mabait sa susunod na araw, maliban kung may malaking kailangan siya. Ang napakabilis na pagbabago na tono ang nagpasimula sa aking mas maingat na pagmamasid sa bawat maliit na nangyayari sa loob ng bahay, at pagkatapos ay napansin ko ang isang kakaibang bagay. Si Edgar ay madalas na pumasok sa aking silid-trabaho, lalo na kapag akala niya ay hindi ko siya napapansin. Sa una ay tila naghahanap lang siya ng kung ano sa aparador, tinitingan ang aking mesa, pagkatapos ay lumalabas na. Isang araw, nang lumabas ako pagkatapos ng paliligo, ang aking drawer ay bahagyang nakalilis at ang sobre na inilagay ko ng tuwid ay nakalimas ng kaunti. Mga napakamaliit na bagay, kaya naman kung hindi ka alerto, baka hindi mo mapapansin. Ngunit pagkatapos ng lahat, hindi na ako maaring pumayak na balewalain iyon. Nagpasya akong subukan. Nang gabing iyon, na kunwari akong pagod at maaga nagpahiga, at sinadyang sabihin kay Edgar na napantok na talaga ako at matutulog na. Nang mapatay ang ilaw sa kwarto, nagiwan ako ng ilang minuto bago sumunod ang mga tunog ng kanyang pag-abot sa pagsisimula ng paglabas-palabas ng kama. Naghintay akong patahimik ang hallway bago ako dahan-dahang bumaba. Sumusnot ako sa dilim pabalik sa maliit na silid-trabaho sa dulong bahaging bahay. Nakasiwang ang pinto. Sa pamamagitan ng singaong pinto, nakita ko ang aking asawa nakatayo sa harap ng aking aparador ng file. Hawak ang kanyang kamay ang eksaktong kayumanging sobra na nagtatago ng aking mga papeles sa insurance at savings account. Hindi yon ang warranty ng appliance, hindi yon ang billing ng kuryente.
Iyon ang eksaktong set ng dokumentong maingat ko palaging sinisigurado na nakalok sa pinakaitaas na drawer. Napatigil ako. Isang malamig na pakiramdam ang dumaan sa aking gulugot. Narinig ni Edgar ang ingay. Biglang naktaas ng ulo at lumingon na nilaw ang kanyang mukha sa isang sandali at pagkatapos ay agad niyang itinanghal ang kanyang bibig sa isang puwersang ngiti. Hinahanap ko lang ang waranti ng aircon, sabi ni Mama, nandito siguro. Hindi ako nagsalita agad. Tiningnan ko lang ang kanyang kamay. Ang sobra ay malinaw na makikita ang linya ng nakasulat ko mismo doon, ilang buwan na ang nakakaraan. Bank documents, insurance, personal files. Walang warranty ng aircon na makikita doon. Nakita ni Edgar na hindi ako nagsasalita. Lalo siyang nagatat, agad niya isinoli ang sobre sa dati nitong lugar. Ngumiti siya ng muli, isang ngiting payat at walang kabuluhan na lalong nakakahadlang. Wala na akong pinagtatalunan. Yumukot ako ng kaunti at lumabas, tulad ng isang taong hindi nagnanais ng away. Ngunit ng gabing iyon din nang natulog na ang lahat sa bahay, dahan-dahan kong kinuha ang lahat ng aking mahahalagang dokumento. Savings account, insurance contract, titulo ng mga pagari, mga notarized na mahalagang papel. Tiningnan ko ang bawat isa, nilagyan ng sek at itinago sa isang lugar na walang nakakaalam sa loob ng tahanan. Mabilis ang aking makamay ngunit mabigat ang tibok ng puso. Hindi na ako makapaniwala pa sa kahit anong bagay na aksidente. Kinabukasan, nang makarating na ako sa opisina ng hindi matagal, tumuno ang aking telepono. Si Hannah Lim, aking malapit na kaibigan na nagtatrabaho sa bangko at maraming taon na ring tumulong sa akin sa mga financial transactions. May kakaibang pag-aatubili sa kanyang tinik. Tototohanin ko na nagtanong ba ang asawa mo tungkol sa procedures ng authorization ng account at pagpapalit ng beneficiary ng insurance? Napatigil ako sa aking upuan, parang may isang timbangang malamig na tubig na itinapon mula ulo hanggang paa. Pinagsisikapang manatiling kalmado, nagtatanong ng ilang bagay ngunit bawat salita ng aking kaibigan ay parang mga hiwangang patalim sa aking puso. Si Edgar ay hindi lang nagnanakaw ng dokumento, aktibo rin siyang nagtatanong kung paano niya maaring malagyan ng kamay ang aking pera, ang aking insurance, ang mabagay na nakasulat sa aking pangalan. Kaya ang kanilang layunin ay hindi na ang 50,000 piso bawat buwan lamang. Nagsisimula na sila na inaabot ang buong kayamanan na aking pinagsumikap. Nang hapon ng araw na iyon, hindi na ako agad umuwi. Nakaupo ako ng matagal sa loob ng aking sasakyan sa parking lot ng opisina. Tinitiknan ang mga taong naglalakad sa labas, ngunit walang laman ang aking isipan. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakita ko ang pinakanakakatakot na mukhang kasal na ito. Hindi lang bata-bata silang mag-ATM sa akin, gusto na rin nilang angkinin ang makina mismo. At nang lumabas ang ideyang iyon ng malinaw, bigla kong naalala ang isang serye nga lumang pangyayari, ang mga pagkakataon na pinilit ni Edgar na lumakda ako nang hindi ko mabasa ng buo. Ang mapagkakataon na nagtanong si Aling Nena tungkol sa insurance, sa titulong lupa, sa tanong na kung may mangyayari sa iyo, sino ang makikinabang. Bawat piraso ay nagsimulang magkakaunay at naging napakamalinaw ng larawan sa aking isipan na nanigas ang aking makamay sa manibela. Naupo sa loob ng sasakyan, isang pag-iisip lang ang nandoon sa aking ulo. Kung mahuhuli pa rin ako ng isang hakbang, baka hindi lang pera ang kukuhanin nila sa akin, kundi ang buong buhay ko. At naunawaan ko rin sa sandaling iyon ang isang bagay. Hindi na ako maaring mananatiling nagtatangkilik lang. Kailangan kong kumilos nang mauna bago sila maglaro ng mas malaking laro. Sa hapon ding iyon, habang nag-iisa sa loob ng aking sasakyan at naririnig ang pantay na ugong ng aircon sa harapan ko, naunawaan ko na hindi ko na maaring patuloy na gumawang reaksyon sa bawat atake na dumarating. Kung magtatuloy ako sa ganon, matatalo ako. Hindi lang matatalo sa isang pag-aaway ng pamilya, kundi matatalo ang buong buhay ko sa mga kamay ng taong itinuturing akong isang lumalakat na kayamanan. Nang naisip ko iyon, bigla akong nakaramdaman ng kakaibang katahimikan, isang uri ng katahimikang malamig tulad ng yelo.
Ang klaseng katahimikang dumarating kapag tinanggap ng isang tao na ang gustong mabuhay, kailangan niyang matutuhan ang pagiging handa. Nang gabing iyon sa bahay, hindi ko muling binanggit ang tungkol sa mga dokumento at hindi rin akong tumingin kay Edgar nang may galit tulad ng nakaraan. Sinadya kong ibaba ang aking tono, magsalita ng mas banayat, kumain ng walang tensyon. Maingat na binabantayan ako ni Aling Nena. Si Edgar naman ay noong una ay tila nag-aalangan ngunit pagkatapos ngang isang hapunan ay halatang narelax siya. Inakala niya na pagod na ako at kinatatakutan na ko ang mga nakaraan, kaya gusto ko nang magpanatiling ang kapayapaan. Ang uri ngang tao na si Edgar kapag bumabang ang kaunti ang kalaban, agad na inisip na nanalo na siya. Sa loob ng ilang araw, pinanatili ko ang parehong kilos, hindi masayang makipag-usap, ngunit hindi rin nag-freeze ng buong bahay tulad ng dati. Pumunta pa ako sa trabaho sa tamang oras, umuwi sa tamang oras, kumain sa isang mesa paminsan-minsan pa ay nagtanong sa biyenan, "Mama, nakainom ka ng gamot?" Ang pagiging normal na iyon ang nagpababa ng kanilang pagbabantay sa akin. Nagsimula ng kumilos si Edgar bilang isang mabuting asawa, bumibili ng prutas, paminsan-minsan ay nagtatanong kung pagod na ba ako. Nagbago rin ang tono ni Aling Nena, hindi na siya nagdedetalye ng pra sa harap ko. At tulad ng aking inaasahan nang naniniwala na silang nagbago na ang aking loop, unti-unti na namang gumagalaw si Edgar. Isang gabi, kami lang dalawa sa kwarto, nagwika siya ng banayad, parang isang napakaliit na tanong lang. "V, kung sakali mang may mangyari sa iyo, paano mo gustong ayusin ang iyong pag-aari? Bilang asawa mo, dapat rin akong malaman para makatulong." Nagtatiklop akong damit nang marinig ko iyon at naramdaman ko ang lamig na aking gulugod. Ngunit sa labas, dahan-dahan ko lang itinayo ang damit na hawak ko at tumingin sa kanya, ngumiti ng mahinahon. Iniisip ko rin, gusto ko nang magayos. Noong nakasakit ako, naisip ko kung gaano kabilis maaring lumipas ang lahat. Nang matapos ko ang salitang iyon, tumigil si Edgar sa isang sandali ngunit nakita ko ng malinaw. Nakniningning ang kanyang mata, isang maliit na kirab lamang, napakabilis, ngunit sapat para maunawaan ko na hindi ito aking imahinasyon. Ang isang mabuting asawa na narinig ang kanyang asawa na binanggit ang kung sakali ay mag-iisip sa kalusugan, sa pakiramdam ng pagkabalisa matapos ang karamdaman. Ngunit si Edgar ang unang lumabas sa kanyang mata, ay ang sigla ngang isang taong nakahanap ng pagkakataon. Ang isang kisap ng ilaw na iyon ang nagpalakas ng aking kumpiyansa, hindi ako nagkakamali. At ngayon na ang tamang oras para tapusin ang paglarong ito. Kinabukasan, naglive ako ng isang oras nagukunwaring may client at pumunta sa aking personal na abogado, isang kakilala ko sa loob ng maraming taon. Dala ko ang buong listahan ng aking mga pag-aari, insurance, savings account, lahat ng kontratang nasa aking panggalan. Halos 2 oras kaming nag-usap. Hinlingan ko siyang suriin muli ang lahat ng papeles, palitan ang password ng aking safety deposit box, i-lock ang lahat ng dating access at i-update ang mga beneficiary sa mga kinakailangang dokumento. Bukod doon, hinilingan ko rin siyang ihanda ang isang set ng dokumentasyon na naglalaman lahat ng ginawang ang pamilya ang aking asawa mula sa pagbabagong reputasyon, paglabag sa privacy, hanggang sa pagtatangkang alamin ang tungkol sa authorization ng aking makabagaari. Nagpunta rin ako sa isang kaibigan na gumagawa ng notarization at hinilingan siyang gumawa ng isang set ng dokumento na pangakit. Sa labas ng folder ay malinaw na nakasulat ang mga bagay na madaling magpagulo sa isip ng sinuman, paghahati ng pag-aari, awa, pagbabago ng beneficiary. Ngunit sa loob, maliban sa ilang tunay na papel na maingat na nakalagay, karamihan ay may markang tracking sapat lang para malaman ko agad kung may humipo nito. Iniuwi ko ang folder na iyon at sinadyang ilagay sa eksaktong drawer na madalas suriin ni Edgar. Sa sulok ng aparador, nagtatago ang isang napakaliit na kamera halos kasing laki ng dulo ng aking hinlalaki. Nang gabing iyon na kunwari ulit akong pagod at maaga na mahinga, ngunit hindi ako natulog. Nakahiga ako sa dilim, naririnig ang bawat tunog sa loob ng bahay kahit ang mga yapak ni Edgar sa hallway,
Malapit na sa hating gabi tulad ng aking inaasahan may mahinang tunog ng paa na lumalayo mula sa kama. Naghintay akong mapanatag ang hallway bago ako dahan-dahang bumaba. Ngayon ay hindi na ako nakpakita ng personal. Hayaan ko ang kamera na itala ang lahat. Kinabukasan, nang nakaupo na ako sa aking sasakyan bago pumasok sa opisina, binuksan ko ang recording sa aking telepono. Malinaw ang bawat galaw ng aking asawa. Binuksan niya ang drawer, kinuha ang folder na pangakit, umupo at binasa ang bawat pahina, inilabas ang telepono at kumuha ng maraming larawan. Pagkatapos, yumuko at naktext en mabilis at tumawag. Hindi malinaw ang tunog sa simula, ngunit sa huling bahagi sapat ang narinig. Ang tinig ni Edgar, napakababa at nagmamadali. Nakita ko na, tama tila ililipat niya lahat sa ibang pangalan. Kailangan nating kumilos bago pa mahuli ang lahat. At ang sagot ng biyenan sa kabilang dulo nanginginig sa pagmamadali, hindi sa pag-aalala para sa manugang. Hindi natin siya dapat payagang makawala. Mawala ang halaga na iyon tapos na kami. Isang pangungusap lang iyon ngunit ang lahat ng nalabi pang ilusyon sa loob ko ay bumagsak ng tuluyan. Mula sa simula hanggang katapusan, hindi ako kailanman naging pamilya para sa kanila. Isa lang ako sa kanilang mamata. Isang pantawid kahirapan na may buhay. Isang oxygen tank na sanay na nilang hinghingahan. Naupo sa loob ng sasakyan, paulit-ulit kong pinakingan ang recording na iyon. Puting-puti ang aking nga kamay sa manibela ngunit lalong nagiging malinaw ang aking isipan. Hindi na ako nagdadamdamin tulad ng dati. Wala ng luha, wala ng sakit na tulad ng dati. Sa halip ay isang matulis at malamig na katahimikan tulad ng talim ng kutsilyo na bagong hasa. Kung gusto nilang bitagin ako, hayaan nating sila ang lumusot sa bitag na mas malaki, sa gitnang liwanag, sa harap ng mga tao, para hindi na maaring sabihin ng sinuman na nagsinungaling lang ako. Nang hapon ding iyon, tahimik akong nagsalita kay Edgar. Sa katapusan ng linggo, gusto kong magimbita ng lahat para kumain. Pag-usapan na natin ang lahat ng maayos. Pagod na rin ako sa ganitong estado. Nang marinig iyon ni Edgar, nagniningning ang kanyang mukha. Ang sigla na hindi niya nataguang itago. Inakala niyang sumusuko na ako, inaakala niyang sa wakas ay malambot na ang aking puso, baka pirmahan kong kung ano, o kahit basta bumalik na sa dati bilang isang masunuring makina ng para. Si Aling Nena, nang mabalitaan, ay nagliwanag din ang mukha, naniniwala marahil na malapit na akong manghina. Ngunit hindi nila alam na ang hapunan sa katapusan ng linggo ay hindi magiging isang hapunan na pagkakasundo. Iyon ay magiging isang palabas ng pagsiwalat, isang maingat na inihandang eksena para mapalabas ang lahat ng kanilang katotohanan. Nang gabing iyon, tumingin ako sa aking sarili sa salamin at nakita ko ang pagbabago sa aking mga mata. Hindi na iyon ang mga mata ng isang babaeng sanay lang magtiyaga. Bulong ko sa aking sarili, dahan-dahan, bawat salita ay malamig at malinaw. Kung gusto ninyong hukayin ang aking kapalaran, huwag na kayong magrereklamo kapag kayo ang nahulog ng una. Handa na ang lahat. Nakahanda na ang bitag. Naghihintay na lang akong sila ay kusanglob na lumusot dito. Sa katapusan ng linggong iyon, nagising ako ng maaga, hindi dahil sa pagdiriwang kundi dahil gusto kong maging maayos, malinis at makatotohanan ang lahat. Kapag ang isang tao ay nasanay na nga ibang ituring, siyang isang babaeng tumatangis at nagtitiyaga lamang, ang pinaka-epektibong paraan ng pagsiwalat ay hindi ang pagsisigaw kundi ang pagiging kalmado hanggang mapanganib. Nilinis ko ang hapagkainan, naglagay ng sapat na bilang ng pinggan at kutsara para sa lahat, nagluto ng ilang simpleng putahe, hindi sobrang marami para maging parang nagtatanghal, at hindi rin kulang para may madahilanan sila para sabihing gustong-gusto ko lang makipagaway. Ang bitag ay nakahanda na, naghihintay na lang itong lumusot ang mga inaasahan. Tulad ng aking inaasahan, masaya si Edgar ng umaga. Sa buong umaga ay naglalakad siya pabalik-balik sa bahay, nawawala na ang tensyon ng nakaraan. Nagtatanong pa siya sa akin ng mawalang kwentang katanungan, kailangan mo bang tulong o kailan darating si mama?
Hindi ito ang pagmamalasakit niya sa hapunan, ito ay palatandaan na sa kanyang isipan. Ang hapunan na ito ay nangangahulugang sa wakas ay nagbago na ang aking isip at malapit na akong bumalik sa dati. Bukod kay Aling Nena at kay Shena, inimbitahan ko rin ang dalawang matandang kamag-anak mula sa pamilya ni Edgar, ang mga taong naroon noong unang beses nilang pinagsamang lahat para akusahan ako. Sinabi ko sa kanila ng maingat, may maliit na hindi pagkakaunawaan ang pamilya, nais ko pong umupo tayong mamatanda ng makasama para mayos ang lahat, para walang magkamaling maunawaan. Ang dalawang kamag-anak ay pumayag agad. Marahil ay nangungusap din ang kanilang pagkamausisa, gusto nilang makita kung ano talaga ang plano ng manugang ng pamilya ni Edgar. At ganon nga ang kinakailangan ko, ang kanilang pagkamausisa. Sapagkat kapag may nakasaksi sa mga sinasalita, may bigat ang mga salita pagdating ng kinakailangan. Sa tamang oras, pumasok si Aling Nena sa bahay na may ngiting mas matamis pa sa tubo. Nang makita niya ako, agad siyang ngumiti, at ang kanyang tono ay napakalambot na parang hindi na naganap ang araw na tinawag niya akong ganit. Tama naman ang sabi ko, ang mag-asawa ay dapat mag-usap ng mag-isa. Kung may maliit na hindi pagkakaunawaan man, makakayanan ng pamilya. Ngumiti rin ako, inialay ang baso ng tubig sa bawat isa, at sumagot ng mahinahon, "O, ngayon nandito na ang lahat, pag-usapan na nating lahat ng buo." Napansin ko na bahagyang natumbok si Edgar nang marinig iyon, ngunit mabilis siyang nag-recover ng kalmadong anyo. Sa kanyang isipan, malamang ay naisip pa rin niya na kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Umupo ang lahat. Nagsimula ang hapunan. Ilang minuto pa lang ay counting tikim pa lang ng pagkain at nagpasimula na si Edgar. Kinuha niya ang isda para kay Aling Nena at lumingon sa dalawang kamag-anak, huminga ng malalim na parang napapagod. Sa katotohanan, mag-asawa lang kami ni Carla at may maliit kaming hindi pagkakaunawaan. Nakasakit siya at hindi pantay ang kanyang pag-iisip. Nagsalita ng kaunting sobra. Inilapag ko ang aking masipit. Ang tunog nito sa gilid ng mangkok ay tuyot, hindi malakas ngunit sapat para itanghal ng lahat ang mga mata. Tumingin ako ng diretso sa mukha ni Edgar. Nagtanong ng dahan-dahan, sino ang hindi pantay ang pag-iisip? Ako o ang nagnanakaw ng mga file ng asawa sa kalagitnaan ng gabi? Namatay ang hangin sa silid. Namutla si Edgar at agad na sumali si Aling Nena para iligtas ang kanyang anak, tulad ng isang reflex na matagal na niyang sanay. Asawa niya siya, natural na makita ng asawa ang mapapeles ng asawa. Wala namang mali doon. Tahimik akong sumagot. Patuloy na kalmado ang tono. Wala namang mali ang pagtingin, ngunit ang pagkuha ng litrato nito at pagpapadala sa ibang tao para planuhin kung paano maabot ang pera ko, iyon ang tawag mo ba na okay? Pagkatapos ay kinuha ko ang maliit na speaker na inihandang ilagay sa tabi ng aparador ng tubig. Pinindot ko ang play at sa tahimik na silid ay biglang lumabas ang boses ni Edgar at ng biyenan. Malinaw at walang alinlangan. Nakita ko na tama, tila ililipat niya lahat. Kailangan nating kumilos bago pa mahuli ang lahat. At ang sagot ni Aling Nena nanginginig sa urgency. Hindi natin siya dapat payagang makawala. Mawala ang halagang iyon tapos na kami. Wala na akong tiningnan, alam ko na ang ekspresyon ng bawat isa. Ngunit tiningnan ko pa rin sila. Gusto kong makita mismo ang sandali na ang kanilang tunay na muka ay nalantad sa harap ng hapagkainan. Nanilaw ang mukha ni Aling Nena. Nabuka ang bibig ni Shena. Tumayo si Edgar bilang isang reaksyon at sumusulong ang kamay niya para kunin ang speaker. Isang malakas na dagok ang aking kamay sa hapag, tumakas ang tunog sa buong silid at sinigaw ko ng malakas. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, gamit ang tinik na iyon, umupo, namatay ang buong silid. Kahit si Edgar ay natumbok sa kanyang lugar, marahil ay noon pa lang sa kanyang isipan nandun ang imaheng babae. Tulad nito, hindi na ang mahinahong asawa, hindi na ang matiisin na manugang, kundi isang babae na tumingin sa kanya tulad ng isang estranyo. Nakbawi si Shena nang mas mabilis akat siyang naksimulang maktalo at naksabing ang pag-record ng hindi alam ay paklabak sa privacy. Lumingon ako sa kanya, ngumiti ng malamig, anupat na taranta rin ang dalawang kamag-anak.
paglabag sa privacy, paano ang pagpost ng nakakahiyang kwento tungkol sa akin, paano ang pagnanakaw ng mga litrato ng aking personal na buhay, paano ang pag-areglo para mabot ang aking insurance nang hindi ko alam, ano ang tawag mo sa mga iyon mayos na asal. Isa sa dalawang kamag-anak ay tumingin kay Aling Nena ng may ibang ekspresyon. Nakita ko ng malinaw na nagsisimula ng magduda ang mga ito. Napansin ni Edgar na hindi na pabor sa kanila ang agos ng usapan, mabilis siyang lumipat sa dati niyang paraan. Bumaba ang kanyang tinig, tumingin sa akin na parang nasasaktan. Nag-aalala lang ako para sa iyo kaya tinanong ko ang mga bagay na iyon. Masama ka nang nag-iisip tungkol sa akin. Hindi na ako sumagot ng diretso. Yumuko ako, binuksan ang aking bag, at inilabas ang isang manipis na set ng madokumento, mas manipis kaysa sa mga papel kanina. Ngunit alam ko na ito ang tunay na patay sa puso nila. Inilapag ko sa mesa, dahan-dahan, at bawat salita ay malinaw na parang tinutukot ng kutsilyo sa kahoy. Ang bahay na ito hindi siya pag-aari ni Edgar, hindi rin pakari ni Aling Nena. Ang nag-iisang mayari ako, parang sumabog ang buong silid. Si Shena ang unanak tayo, nanginginig ang tinig. Hindi iyon possible, sinabing kapatid ko na siya ang bumiling bahay na ito matapos ninyong ikasal. Si Aling Nena ay tumingin sa akin ng napakamalinaw, bukas ang bibig, hindi makapagsalita, katulad ng isang taong biglang nabunot ang lahat ng buto sa katawan. At si Edgar nakatayo siya na parang isang taong biglang nalantad sa gitnang daan. Itinulak ko ang mga dokumento patungo sa dalawang kamag-anak. Mahinahon ang tono. Ang para sa pagbiling ng bahay 80% ay mula sa akin. Ang natitira ay utang na nasa aking pangalan. At si Edgar, tiningnan ko siya, pumirma sa isang kasunduan na hiwalay ang pag-ari para mas madaling maprospeso ang loan dahil noon ay may masamang credit history siya. Kinuhang dalawang kamag-anak ang mga dokumento, tumingin sa isa't isa. Ang isa ay bumaling sa notarized certificate. Ang isa naman ay sa bank confirmation, at parehong tumingin kay Edgar nang hindi mapaniwalaan. Nagngat-ngat ng salita si Edgar matagal bago napalabas ang isang mahinang pangungusap. Ngunit ito ay isang bahay na tinitirhan nating makasama. Agad kong pinigilan ang kanyang pahayag. Ang pagtitirhan ng makasama ay hindi nangangahulugang pag-aari ng isa. At kahit pa sabihin nating shared property, sa lahat ng nagawa mo isipin mong merong ka pa bang posibilidad dito. Sa sandaling iyon, nakita ko ng malinaw ang isang bagay na bumagsak sa mukhang pamilyang aking asawa. Sa loob ng lahat ng taon na iyon, akala nila ay nakatira sila sa bahay ng anak ni Aling Nena. Ang kanilang kumpiyansa, ang kanilang pagmamalaki na kabase, iyon sa paniniwala na si Edgar ang mayari, na siya ang haligi, na ang bahay ay kanila at papasok lang ako sa kanilang mundo. Ngayon, sa pamamagitan ng ilang manipis na papel, ang ilusyong iyon ay nagiba at ang masakit hindi ng ibang tao ang nagpapakita nito, kundi ako mismo, ngay sa gitna ng kanilang hapagkainan. Lumingon si Aling Nena kay Edgar. Napakamangha at nagagalit ang ekspresyon at nagsalita siya ng nanginginig. Alam mo ba nito, Edgar? Hindi ko na pinayagang sumagot si Edgar. Tumingin ako sa kanya at sumagot sa lugar niya, dahan-dahan at parang nakukwento lang ng ordinaryong bagay. O, alam niya. Hindi lang nakakaalam kahit na humingi siya sa akin na huwag sabihin sa inyo. Nahiya kasi siya. Nahiya dahil nang malaman ninyo ang totoo, malalaman rin ninyong hindi. Si Edgar ang nagtataguyod ng pamilya, ako ang nagtataguyod sa inyong lahat. Iyang isang pangungusap lang sapat para matampal si Aling Nena nang hindi nasasalat. Lumingon siya kay Edgar, ang kanyang mamata, puno ng pagkagulat at pagkahiya, ngunit mabilis na lumala ang sitwasyon. Yumuko si Edgar, nangangatal ang kanyang labi, wala na siyang masabi. Natahimik si Sheena, nawala na ang kanyang dating sigla. Marahil ito ang unang pagkakataon na tunay niyang nakita kung anong saligan ang tinatayuan ng bahay na ipinagmamalaki niya. Hindi ako doon natigil. Tiningnan ko ang bawat isa sa kanila at nagdagdag akong isa pang pangungusap. Sa loob ng 2 taon kayo ay nakatira sa aking bahay. Ginagastos ang aking pera at tinatawag ninyo akong ganid. Namatay ang hangin sa silid.
walang nakakontra. Dahil paano ka magkokontra kapag nasa harap mo ang mga dokumento at ang katotohanan hindi na maaring sabihin ng sinuman na nagsinungaling lang ako. Ngayon, ang abogado ko ay dahan-dahang bumangon. Binuksan niya ang kanyang briefcase at inilabas ang dalawang dokumento inilapag sa harap ng lahat ng isa-isa. Mahinahon ang tono niya, ngunit ang bawat salita ay parang martilyo na tumutok. Isa opisyal na pagtigil ng lahat ng voluntaryong suportang pinansyal mula sa panig ni Carla. Dalawa opisyal na abiso na hinihiling sa panig ni Edgar na lumabas ng bahay sa loob ng legal na takdang panahon kapag nagpasimula na ang legal na proseso ng paghihiwalay. Nang marinig ni Edgar ang dalawang iyon, para siyang tunay na nawalan ng lahat ng natitirang pagtatangkilik. Tumayo siya ng mabilis. Nawala na ang lahat ng pag-iingat at ang tinig niya ay naging hubot-hubat na sa pagkakalantat ng kanyang tunay. Hindi mo magagawa iyon. Pakalisin mo ba ako sa aking sariling tinitsirhan? Tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon sa lahat na oras na makasama kami hindi na ako nakaramdaman ng takot sa kanyang tingin. Sumagot ako ng mahinahon, mabagal, at maririnig ng lahat, hindi. Ang iyong sariling kasakiman ang nag-aalis sa iyo. Matapos ang pangungusap na iyon, umupo ng buong bigat si Aling Nena sa kanyang upuan parang nabunot ang lahat ng lakas niya. Umiyak si Shena hindi na yung kunwaring pagiyak para gumawang drama, kundi ang tunay na iyak ng isang taong biglang nawalan ng lupa sa paan niya. At si Edgar nakatayo sa gitna ng silid, tulad ng isang taong iniwan ng lahat sa gitna ng liwanag. Tiningnan ko ang eksena at isang kakaibang pakiramdam ang dumating sa akin, hindi kasiyahan. Hindi triyumpo, isang malinaw at malamig na katahimikan. Parang sa wakas ay nakita ko ng malinaw ang katotohanan na matagal ko nang nararamdaman ngunit hindi tinatanggap. Pagkatapos ngang hapunan na iyon, hindi na ako naging maingay pa. Hindi na ako nagkuwento sa mga kamag-anak o pamilya ng makabilang panik para ipahayag ang aking katuwiran. Ginawa ko lang ang isang bagay na noon ay hindi ko kailanman nagawa ng may ganitong katapatan. Lumabas ako sa kasal na iyon ng buong-buo ang aking isipan. Sa susunod na linggo, nagsampa na akong kasong annulment kasama ang lahat ng kinakailangan. Mga ebidensyang nagpapatunay ng pagpapahiya sa aking reputasyon, mga ebidensyang nagpapatunay ng paglabag sa aking privacy, ang mga recording, ang mga larawan, ang mga notarized na papel. Sa unang pagkakataon, naunawaan ko, may ilang mabagay na hindi na maayos ng pagtitiyaga. Habang mas sinisiksik mo ang iyong sarili dito, mas malala ang sugat. Paulit-ulit na tumawag si Edgar. Sa una ay malambot ang tono, nagsasabi pa ring, dapat ay pag-usapan natin itong dalawa. May paraan pa. Nang hindi ko sinasagot ang aking telepono, nagpalit siyang ma-text halo ang pagrereklamo, pagtatampo at pakiusap. May mga gabi na laging nagliliwanag ang aking screen, puno nga mensaheng tulad ng, alam ko nang nagkamali ako, huwag mong gawin ito, bigyan mo akong isa pang pagkakataon. Ngunit may mga oras din na nagagalit siya, nagpapadala ng mensaheng nagsasabing itinutulak ko siya sa dulo, na walang puso ako, na sinisira ko ang isang pamilya. Binabasa ko ang lahat ngunit hindi sumasakit, dahil naunawaan ko na, ang isang taong hindi tunay na nagsisisi sa iyo ay isang taong nalulungkot sa kawalan na benepisyo na dati kang nagbibigay. Isang hapon, pagkalas ko mula sa trabaho at lalabas sa gate ng opisina, nakita ko si Edgar na nakatayo sa kabilang dakong daan. Payat na siya ng kapansin-pansin, namumula ang mga mata, hindi pa kaahit kakaunting balbas sa baba. Wala na sa kanya ang aninong lalaking nun ay palagi siyang nagsasalita tungkol sa tungkulin at prinsipyo. Lumapit siya, tumayo sa harapan ko, punong pagod ang kanyang tinik. Ginagawa mo akong mamatay, ganito ba ang gusto mo? Matagal akong tumingin sa kanya, tiningnan ko ang mukhang dating inasahan kong magiging sandigan ko sa oras ng pagod. Pagkatapos ay nagsalita ako ng mahinahon at iyon ang pinakatapat na salitang sinabi ko sa buong panahon ng aming kasal. Hindi. Inihinto ko lang ang pagsalba sa iyo. Iyang pangungusap ang tunay na pagtatapos sa pagitan namin ni Edgar. Dahil mula sa sandaling iyon, naramdaman ko sa aking puso na wala na akong pagnanais pang umasa,
na may intindihan niya, wala nang pag-asa na magbago siya, at wala nang pangangailangan para patunayan ko pang tama ako. Kapag tinitingnan ka ang isang tao bilang isang pelampangan at hinihila mo ang iyong kamay sa kanilang mamata, lagi kang magiging ang malupit. Tumigil na akong sumisi sa kanya, dahil hindi rin ibabalik ni pagsisi ang mga taong nagdaan. Hindi nagtagal, nagsimulang bumagsak ang mga kahihinatnan sa pamilya ng aking asawa sa paraang hindi rin nila inaasahan. Jubedobatan, ang tindahan ni Siena ay nagsara nang una wala ng pera para sa upa nga espasyo. Ang nakatagong utang sa credit card ni Edgar ay lumabas na rin araw-araw, may nagtatawag, laging may naghahanap ng kanyang pangalan. Kinailangan ni Aling Nena na maingat na ibenta ang ilang alahas na matagal na niyang iningatan para makabayad ng mahulog. Pagkatapos ay kinailangan pa niyang mangutang sa mga kamag-anak. Nakakatuwang isipin, ang mga kamag-anak na noon ay nakinig sa kanyang kwento tungkol sa akin bilang isang masamang manugang. Ngayon ay dahan-dahang nalaman ang tunay na nangyari sa pamamagitan ng mga papeles ng mga salitang iba't ibang tao. At ng sariling paraan ng pagtakbo ni Aling Nena sa kanila para humingi ng tulong, wala na silang naniniwala sa papel ngang nagdurusa at mapagmahal na biyenang babae na dati niyang ginagampanan. Ang pinakanasugatan sa lahat kung papag-isipan ng mabuti marahil ay si Aling Nena mismo, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa unang pagkakataon ay kinailangan niyang harapin ang katotohanang matagal na niyang tinutuliksa. Lagi niyang inakala na ang anak niya ang haligi, na si Edgar ang nagtatayo ng bahay para sa pamilya, na siya ang lalaking ipinagmamalaki niya sa mga kamag-anak. Ngunit nang mabakbak ang lahat ng iyon, natuklasan niya na ang itinanggap na haligi ay ilang taon na palang nakatayo sa perangang isang babaeng tinawag nilang Ganit. Ang sakit ni Aling Nena ay wala sa kakulangan ng salapi nandon sa pagbagsa ng ilusyon na masyadong mabilis at masyadong mapahiya. Nang dumating ang araw na kinailangan ni Edgar na alisin ang kanyang magamit sa bahay, makulimlim ang langit ng araw na iyon, walang ulan, walang matinding araw, isang uri lang ng liwanag ang puting mapungay ang nagpasok sa sala. Nakatayo si Edgar sa gitnang silid ng matagal, nakapatong ang kamay sa kanyang maleta at nanlibot ang kanyang mamata sa paligid na parang isang taong unang nagtatanaw sa isang lugar na hindi kilala. Marahil noon pa lang niya tunay na naunawaan na ang lugar na palagi niyang ipinagmamalaki bilang tahanan niya ay hindi kailanman tunay na pag-ari niya. Ang sofa na dati niyang kinaroroonan habang pinapalagpas ang pagmumura ng kanyang ina sa akin. Ang hapakainan na dati niyang uupuan ng malamig ang mukha habang tinatawag akong Ganit. Ang silid kung saan niya lihim na kinukuha ang aking mga dokumento. Lahat ay nandun pa rin, ngunit hindi na sila bahagi ng kanyang mundo. Bago siya lumabas ng pinto, lumingon siya sa akin. Malagim ang kanyang tinig na pakababa, na dati ay malambing, ngayon ay puno ng pagod lamang. Mali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Matagal akong tumingin sa kanya. Tiningnan ko ang lahat ng kanyang nagawa, ang lahat ng pinabayaan, ang lahat ng tinanggap, ang lahat ng plano. At ang pinakakakaibang bagay, hindi na ako naramdaman ng sakit. Nagsalita ako sa kanya ng isang pangungusap, at ito ang pinakatotosa. Lahat ng aking sinabi sa buong panahon ng aming kasal, hindi ang kasal ang aking kinakahabag. Ang kinakahabag ko, masyadong matagal kang pinagtiisan ng aking mga mata. Yumuko ang ulo ni Edgar. Ngayon ay hindi na siya nagkontra, hindi na rin siya nanawagan ng habang buhay. Kinuha niya ang kanyang maleta at lumabas. Naksara ang pinto, banayad lamang ang tunong lagari, ngunit sa aking puso ay parang may isang mabigat na bagay na biglang naalis. Natahimik ang bahay, isang katahimikang lubhang kakaiba sa mga nakaraang gabi. Wala nang pakiramdam ng kasikipan, wala nang atmosfera ng kailangan mong magingat sa bawat salita at hakbang. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng napakaraming taon, naramdaman ko na ang hangin sa loob ng bahay ay magaan. Nang gabing iyon, nagisa akong nagluto sa kusina ng isang napakasimpleng hapunan, isang mangkok ng sopas, isang plato ng nilutong gulay, kaunting isda, hindi isang malaking handaan.
hindi isang kainan para makaakit o mapahanap ng sinuman. Naupo akong mag-isa at kumain ng dahan-dahan. Naririnig ko ang kutsara na tumatalab sa mangkok. Naririnig ko ang katahimikang kumakalat sa bawat sulok ng bahay. At sa unang pagkakataon naramdaman ko na ang isang simpleng pagkain ay napakasarap dahil sa kainang iyon. Wala ng taong itinuturing na obligasyon ang aking pagbibigay. Habang nakaupo sa maliwanag na kusina, maraming bagay ang pinag-isipan ko. Inisip ko ang matao na naniniwala akong ang sakripisyo ay paraan ng pagpapanatiling ang pamilya. Inisip ko ang bawat beses na sinabi ko sa aking sarili na tiyagan lang ng kaunti pa. Inisip ko ang presyong kabaitan na nalagay sa maling lugar. At sa huli, naunawaan ko ang isang napakasimpleng katotohanan, hindi mali ang pagiging mapagmahal. Mali lang na ibinigay ko ito sa mga taong hindi nagpapahalaga. Hindi mali ang pamilya. Mali lang ang pagtatayong pamilya gamit ang pera ng isa at ang kasakiman ng iba. Hindi ako nag-celebrate ng maingay. Hindi rin ako naramdamang nagwagi ng kailangang itanghal. Ang pinakamalinaw na naramdaman ko ay gumising ako, lumaan na ako, at hindi na ako namumuhay bilang isang pagod na anino na walang ibang ginagawa kundi ang pasayahin ang iba. Mula ng araw na iyon, hindi na ako nagpadala ng pera sa pamilya ng aking dating asawa. Hindi na rin ako ang babaeng nagsasakasama ng lahat ng pasanin ng iba at nagsasabi sa sarili niya na iyon ay pagmamahal. May ilang makapintuan kung hindi ka magtataglay ng lakas na sariling sara, ang buong buhay mo ay mananatili sa dilim. At hanggang ngayon, kung may magtatanong sa akin kung anong araw ang tunay na araw na lumabas ako sa kasal na iyon, hindi ko sasabihin na iyon ang araw na nagsampa akong kaso. Hindi rin ang araw na kinuha ni Edgar ang kanyang maleta. Ang tunay na araw na lumabas ako ay ang araw na nakatayo ako sa gitna ng hapagkainan, tinawag nilang ganit, at tahimik na aking binuwag ang transfer na dati ay itinuturing nilang karapatan nila. Dahil mula sa sandaling iyon panawala na nila ang huling ATM ng kanilang buhay.